Si Gaius na isang sage ay isang maalamat na sorcerer na kilala bilang pinakamalakas na sage sa mundo. Sa kamanghamanghang mundong ito, ang lahat ng sage ay ipinanganak na may tinatawag na crest na nagdidikta sa kanilang mga mahiwagang kakayahan. Nakamit ni Gaius ang pinakamataas na posibleng antas sa kanyang crest ng paglikha, na ginagawa siyang pinakamalakas na sage na umiral. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan dahil maaari siyang maging mas makapangyarihan kung mayroon siyang pang-apat na crest ng close combat. Dahil imposibleng baguhin ang kanilang mga crest, nagpasya si Gaius na muling magkatawang tao para makuha ang ika-4 na crest makalipas ang libu-libong taon. Nagsimula ang ating kwento kay Gaius nang tumungo siya sa kabisera sa murang edad na 12 para mag-enroll sa Second Academy. Tinatangkilik niya ang kalawakan at kagandahan ng kabisera, nang marinig niya ang isang babae na nagngangalang Alma na sumisigaw sa isang panday sa loob ng isang tindahan ng armas. Pumasok siya sa tindahan upang makinig pa sa kanilang pag-uusap, at narinig niya na nabasag ang mahiwagang espada ng kaibigan ni Alma nang sinusubukan nitong protektahan si Alma mula sa isang halimaw. Nagigilty talaga siya dito at kailangan niya itong ayusin ito para sa kanyang kaibigan, dahil sa susunod na araw na ang entrance exam ng Second Academy. Gayunpaman, hindi alam ng panday kung paano ayusin ang isang espada gamit ang enchantment ng mahika, kaya tinanggihan niya ang trabaho at inirekomenda siyang maghanap ng iba. Nang maramdaman ng kanyang desperasyon, si Gaius ay sumabat at sinabing gagawin niya ang pag-enchant ng mahika kung gagawin ng panday ang espada. Nahihirapan ang panday na paniwalaan na ang isang taong may pang-4 na crest ay maaaring gumawa ng isang bagay na tulad nito. Malalaman natin, na mula sa panahon ni Gaius libo-libong taon na ang nakalilipas hanggang sa kasalukuyang panahon, ang pinakamakapangyarihang crest ng close combat ay kahit papaano ay itinuturing na pinakamahina na crest, at ngayon ay mas kilala bilang crest of failure. Pagkatapos si Alma, gayunpaman, ay may magandang pakiramdam kay Gaius at binigyan siya ng magic stone upang i-infuse gamit ang espada. Habang hinihintay ang panday na gawin ang espada, pumasok ang kaibigan niya sa tindahan. Parehong nagka-crush si Gaius at ang kaibigan ni Alma sa isa't isa. Namumula, ipinakilala niya ang sarili bilang si Lori. Di nagtagal, natapos ng panday ang paggawa ng espada. Inilapag ito ni Gaius sa mesa sa harap nila at kinuha ang magic stone. Sa isang simpleng haplos lang ng espada, nag-enchant siya ng pinahusay na fortitude at sander steel para maging matibay at magaan, para madaling magamit ni Lori sa labanan. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa kung gaano kabilis niya itong ginawa, lalo na nang walang binibigkas na mga inkantasyon. Nagpasya si Lori na subukan ito sa ilang mga paghampas, ngunit nauwi siya sa paghiwa ng mesa ng malinis sa kalahati sa pamamagitan lamang ng paghiwa sa mesa gamit ang dulo ng espada, at mukhang gumana ang enchantment. Kinabukasan, nakipagkita si Gaius kina Lori at Alma para kumuha ng practical entrance exam para sa Second Academy. Si Lori ay pumasa sa swordsmanship na bahagi ng pagsubok ng may mga kadalubhasan salamat sa kanyang bagong espada. Matapos marinig na si Gaius ang nag-enchant dito, nagpasya ang kapitan ng mga kabalyero, si Hilt, na kumuha ng kanyang pagsusulit. Kung kakayanin niya madepensahan ang mga pag-atake ni Hilt, ang kapitan ay magtitiyak sa kanyang pagpasok sa academy, anuman ang kanyang iba pang mga marka sa pagsusulit. Masayang tinanggap ni Gaius ang hamon at dinasormahan si Hilt sa isang iglap. Napatulala ang kapitan, at ito ay sumuko. Susunod ay ang castang exam, kung saan ang bawat kandidato ay kailangang makatama ng 5 target na may 5 arrow, isang uri ng incanted magic. Ang incanted magic ay isang paraan na maaaring gamitin ng sino man sa paggawa ng magic, sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga partikular na salita. Sa layunin, ito ay isang kakaibang paraan dahil iniiwan nito ang caster na maging mahina sa pagdepensa sa kalagitnaan ng pag-enchant, at may mahinang conversion rate ng enerhiya ng caster sa kapangyarihan ng spell. Gayunpaman, sa mga kadahilanang hindi naiintindihan ni Gaius, ang incanted magic ay itinuturing na perpektong magic para sa labanan, at ang Crest of Creation, na lubos na tugma sa incanted magic, ay kilala rin bilang Crest of Glory sa panahong ito. Sa kanyang turn, nagpasya si Gaius na gumamit ng isa pang diskarte. Ang kanyang Crest of Close Combat, na kilala ngayon bilang Crest of Failure, ay pinakamainam para sa walang salita na enchantment at may napakaliit na saklaw. Nagpalabas si Gaius ng wordless spell na tumama sa lahat ng 5 target ng sabay-sabay, ngunit nakakasira din sa karamihan ng bakuran ng paaralan dahil sa kakulangan ng katumpakan sa kanyang mahika.
Namangha ang lahat habang nasasaksihan nila ang kapangyarihan ng wordless magic sa unang pagkakataon. Pagkatapos nito, pumasa silang tatlo sa entrance exam at naging magkaklase. Kinabukasan, dumalo sila sa opening ceremony kung saan ang punong guro ng Second Academy, si Edward, ay naghahatid ng isang napakaikling talumpati upang hikayatin ang mga mag-aaral, at pagkatapos ay pinili si Gaius mula sa madla upang sabihin sa kanya na pumunta sa kanyang opisina. 1,000 mga pag-iisip ang pumasok sa ulo ni Gaius, at inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Sa kanyang sorpresa, pinuri siya ng punong guro para sa kanyang kahangahangang kasanayan sa espada at walang salita na mga spell. Kinumpirma niya ang mga hinala ni Gaius na ang wordless magic ay isang nawawalang craft, at na sistematikong inalis ng First Royal Academy ang wordless magic sa lahat. Hiniling ng punong guro na si Edward na gustong ipaalam ito sa iba kay Gaius na turuan ang mga estudyante ng wordless magic para sa inter-school competition upang mapatunayan nila ang kapangyarihan ng mga wordless magic. Ipinakita ni Gaius ang kanyang mga kakayahan sa wordless magic, at pagkatapos ay nagsimulang turuan ang mga mag-aaral ng mga pangunahing pamamaraan. Sa lalong madaling panahon, karamihan sa kanila ay natutunan ito. Dumating ang araw ng inter-school competition makalipas ang 1 buwan. Nararamdaman ni Gaius ang presensya ng isang taong may 10 beses na mas mahiwagang kapangyarihan kaysa sa kanya, katumbas ng kapangyarihang ng isang demonyo. Pumunta siya sa arena para makita ang tatlong kalaban ng First Academy. Agad niyang napagtanto na ang nasa gitna ay isang demonyong nakabalat kayo, at ang pinagmula ng kapangyarihang mahika na naramdaman niya kanina. May peking crest pa ang demonyo para magmukhang tao, at sumali sa competition. Ang dalawang mandirigma sa magkabilang panig ay unang umatake, ngunit ang kanilang mga incantation ay masyadong mabagal, at pinabagsak sila ni Gaius sa isang wordless spell. Tanging ang demonyong estudyante lamang ang naiwan na nakatayo, na nabigla kaya nag-activate siya ng spell bago nagpanggap na mag-cast ng incantation. Napansin ito ng madla at nagtataka kung ano ang nangyayari sa mundo. Inihampas ni Gaius ang kanyang espada sa demonyo, na pinilit na lumipad pataas at gumanti ng wordless magic. Natama niya ang demonyo gamit ang kanyang espada habang nag-cast ng spell, na dumudurog para ipakita ang tunay na anyo ng demonyo. Sa pamamagitan nito, inilantad ni Gaius kung paano nakapasok ang mga demonyo sa First Academy libu-libong taon na ang nakalilipas, at sistematikong tinulig sa ang malakas na crest ng close combat sa paglipas ng panahon upang ang mga tao, ang kanilang walang hanggang kaaway, ay umasa sa mas mahinang anyo ng mahika. Habang sinusubukang lumikas ng mga estudyante, sinubukan ng demonyo na tumakas sa pamamagitan ng paglipad, ngunit pinutol ni Gaius ang isa sa kanyang mga pakpak bago siya lumipad at natalo ang demonyo. Si Gaius ay inanyayahan sa palasyo ng hari, kasama ang punong guro na si Edward upang gantimpalaan ang kanyang hindi kapani-paniwalang ginawa sa pagtalo sa isang demonyo. Hiniling ni Gaius ang karapatang gamitin ang lahat ng mga resources na matatagpuan sa mga piitan ng kaharian. Sa panahon ni Gaius, ang mga piitan ay ang pinakamahalagang pag-aari ng isang kaharian dahil naglalaman ang mga ito ng mahahalagang mahiwagang ores, at mga artifact ng halimaw. Gayunpaman, dahil ang mahiwagang kaalaman ay humihina na ngayon, walang nakakaalam ng kanilang tunay na halaga. Binibigyan siya ng hari ng access, at pagkatapos ay hiningi sa kanya ang kanyang opinyon sa biglaang pagkawala ng mga napili ng kaharian, isang titulo na ibinigay sa mga napakalakas na salamangkero. Napag-isipan ni Gaius na lahat sila ay mga demonyong nakabalat kayo at pinili nilang tumakas ng malantad ang estudyante sa First Academy. Dahil nalantad na ang kanilang pagbabalat kayo, naniniwala si Gaius na maghahanda sila para sa isang ganap na pag-atake sa kaharian at upang tuluyan itong kontrolin. Ang kanyang pinakamahusay na hula ay mayroon silang mga 3 buwan bago ang pag-atake na ito. Ang hari ay nababalisa, ngunit tiniyak ni Gaius sa kanya na ang kailangan lang ay isang mahiwagang barrier upang protektahan ang lungsod, na maaaring gawin sa loob ng 1 buwan sa pamamagitan ng nagkakaisang pagsisikap ng pangalawang mag-aaral sa academy. Inirerekomenda din niya na tuturuan pa sila lalo ng wordless magic. Sumang-ayon ang kamahalan sa kanyang mga ideya at hinirang siya bilang pinuno ng kaharian para sa paglaban sa mga demonyo. Nang maglaon, pumunta si Gaius sa treasury upang maghanap ng mga divine level na mahiwagang artifact na kailangan para sa paghahanda ng barrier. Ang isang partikular na espada ay pumukaw sa kanyang interes, at sa pag-aaral ng mga magic pattern na naka-enchant dito, nakilala niya ito bilang isa sa mga mahiwagang espada na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay.
Kinuha niya ito, pati na rin ang isang asol na pendant na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, na may kakayahang dagdagan ang mga nadagdag mula sa mga puntos ng karanasan. Matapos galugarin ang buong treasury, kailangan pa rin niya ng higit pang mga item at nagpa siya na pumunta sa mga piitan upang hanapin ang mga ito. Sa paaralan, inanyayahan niya sina Alma at Lori na pumunta sa mga piitan kasama niya bilang isang partido. Gayunpaman, nag-aalanggan silang pumunta dahil sa tingin nila ay magiging sagabal lang sila. Sinabi ni Alma na siya ay palaging magaling sa archery, ngunit sinabihan na pigilan na ito dahil hindi ito magandang ipare sa enchanted magic. Gayunpaman, hindi siya magaling sa isang espada. Madaling inayos ni Gaius ang kanyang problema, kumuha siya ng bow at nag-enchant ng isang arrow gamit ang simpleng wordless magic, na naging dahilan upang sumabog ang target na tinamaan niya nito at pinatutunayan na ang archery ay isang mahalagang kasanayan sa pakikipaglaban. Bukod dito, si Alma ang may crest para sa rapid firing, na natural na gagawing lubos na katugma sa archery skill. Tiniyak din niya sa isang nasasabik na si Lori na tutulungan niya itong pagbutihin ang mga enchantment para samantalahin ang kanyang crest of creation. Ang crest sa kanyang nakaraang buhay na pinili niyang itapon sa pamamagitan ng pag-reincarnate. Ngayon ito ay nag-uudyok sa mga babae, at pumayag silang sumama sa kanyang partido. Pumasok ang tatlo sa piitan kung saan ginagamit ni Gaius ang unang palapag para sanayin sina Alma at Lori. Ang mga halimaw ay naiiba sa bawat palapag, ngunit ang unang palapag ay karaniwang may mga hindi mapanganib na halimaw. Nakahanap si Gaius ng isang maliit na halimaw na parang alimango, at inilagay ito sa isang tumpok ng mga bato bilang target upang magsanay ng kanyang archery skill. Matagumpay na na-enchant ni Alma ang arrow at natamon ang halimaw sa unang pagsubok. Susunod, hiniling sa kanya ni Gaius na hawakan ang arrow ng mas matagal bago ito bitawan at mag-concentrate sa tilapon ng arrow. Sinunod niya ang kanyang mga tagubilin at pinakawalan ito pagkatapos ay nakita niya ang isa pang halimaw sa lupa. Nagiging sanhi ito ng arrow na baguhin ang takbo nito sa kalagitnaan ng paglipad at tumama sa halimaw. Ipinaliwanag ni Gaius na ito ang thread-guided enchant at dapat itong sanayin ni Alma, hanggang sa matamaan niya ang maraming halimaw gamit lamang ang isang arrow. Nasasabik na makabisado ang kanyang bagong kakayahan, umalis si Alma upang galugarin ang unang palapag ng piitan ng mag-isa at kinukuha ang mga bato na nagmumula sa mga halimaw na tinapos niya, upang tumulong sa pagbuo ng barrier. Sa sandaling wala na siya, sinimula ni Gaius ang kanyang mga aralin sa enchantment para kay Lori. Ang unang mahahalagang pag-aaral para sa isang enchanter ay ang malaman kung paano gumawa ng armas. Pinaghiwa-hiwalay ni Gaius ang isa sa mga payak na pader ng piitan, na sinasabi na ang lahat ng mga ito ay mayamang pinagmumulan ng mga ores. Itinuro sa kanya ni Gaius kung paano kunin ang mga ores mula sa hilaw na material, at linisin ang mga ito upang maging purong mga metal at mineral. Matagumpay na na-extract ni Lori ang purong mithril at bakal mula sa hilaw na materyales mismo. Sa oras na bumalik si Alma na may dalang isang bungkus ng mga bato, alam na ni Lori ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa at pag-enchant ng mga espada. Masaya sa kanilang pag-unlad, nagpa siya si Gaius na pumunta sila sa ika-10 palapag upang subukan ang lahat ng kanilang natutunan. Sina Alma at Lori ay tinatalo ang mga halimaw sa pamamagitan ng pagtutulungan nila. Inaatake ni Alma ang karamihan sa mga halimaw, at si Lori ay nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng paggawa ng mga arrow para sa kanya. Gayunpaman, magsisimula ang tunay na pagsubok kapag dumating ang isang mabangis na hayop. Hindi ito natama ni Alma sa unang ilang beses, at malapit nang sunggaban siya ng halimaw. Ngunit iniligtas siya ni Lori sa pamamagitan ng paglalagay ng firewall sa pagitan nila. Nakabawi ni Alma ang kanyang concentration at nataman ang paa nito at pagkatapos ay ang leeg nito, na ikinasawa ng halimaw. Pinupuri sila ni Gaius para sa kanilang mabilis na pag-unlad at mahusay na pagtutulungan ng magkakasama, at bumuo ng isang ligtas na lugar para sa kanilang pahingahan. Pansamantala, pupunta si Gaius sa ika-25 palapag upang kunin ang adamantite ore na kailangan para sa barrier. Matapos marinig ito, hindi makapaniwala si Alma dahil ang pinakamalayong napuntahan ng sinuman ay ang 23rd floor na siyang partido na pinamumunuan ni Gaius, ang Diyos ng Mahika. Nalilito si Gaius sa taong may pangalang Gaius ngunit baka nagkataon lamang ito. Bumaba siya sa mas malalim na palapag hanggang sa makakita siya ng mga batong naglalaman ng adamantite. Bigla niyang nadetect ang presensya ng isang malakas na halimaw at nahulaan na ito ay isang floor boss.
Isinasaalang-alang ito ang kanyang unang pagsubok na may crest ng close combat, sumusugod siya sa aura. Inalis niya ang landas ng anumang mga hadlang na mga halimaw na lumapit sa kanya. Nararamdaman nito na nagmumula ito sa likuran at umiiwas lang sa pag-atake. Ang halimaw ay isang Arc Serpent, isang agresibong halimaw na may malalakas na lunges at isang makamandag na kagat na maaari pang sum-iron ng mga bato. Hinarap niya ito ng direkta, ngunit ang kanyang espada ay halos hindi epektibo sa matigas nitong kaliskis. Sa wakas, dinurog niya ang isang magic stone upang maglabas ng mga mahiwagang enerhiya na natipon niya sa kanyang talim upang makagawa ng isang malakas na hampas na tumalo sa ahas. Nang matalo na ang halimaw, umalis ang partido sa piitan at pumunta sa isa sa mga guild ng lungsod para ibenta ang ulo ng halimaw at magic stone. Kahit na ang magic stone mula sa halimaw ay mas malaki kaysa sa anumang nakita ng lungsod, hindi ito sapat para sa barrier ni Gaius. Ang guild ay nagbibigay sa kanila ng malaking pabuya na 750 gintong barya para sa mga kalakal na hinati ni Gaius ng pantay-pantay sa kanilang tatlo. Habang nakikipag-usap at naglalakad sa paligid ng bayan, naramdaman ni Gaius ang dalawang demonyong papunta sa akademya. Ang isa sa mga demonyo ay medyo mahina, habang ang isa ay mas malakas kaysa sa kanyang nakaharap sa kompetisyon ng Interhigh. Plano nilang harangin ang mga demonyo bago sila makarating sa akademya, na si Gaius ay haharap sa mas malakas na halimaw habang ang dalawang babae ay haharap sa mas mahina. Unang umatake si Gaius, ngunit hindi ito umubra dahil wala siyang sapat na magic para talunin sila. Kaya sa halip, ginagamit na lang niya ang spell ng demonyo sa pamamagitan ng pagkontrol dito. Hinayla niya pababa ang mga demonyo hanggang sa malapit na sila para matamaan ni Alma ang mas mahinang demonyo. Gumagamit siya ng mga enchanted arrow na nagpapabagal sa kalaban. Dahil sa inis, ang mahinang demonyo ay nakipaghiwalay sa isa at inilipat ang kanyang atensyon sa dalawa pa. Ang mas malakas na demonyo ay gumawa ng malawak na spell na imposibleng iwasan. Gayunpaman, sinira ito ni Gaius sa pamamagitan ng spell sa mahina nitong spot. Nagulat ang demonyo dahil ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na natalo ng isang tao ang galaw na iyon. Ginagamit ni Gaius ang kanyang hindi mabilang na karanasan sa pakikipaglaban mula sa kanyang nakaraang buhay upang atakihin ang demonyo gamit ang kanyang espada. Ang demonyo ay nagpasya na umatras sa ngayon, ngunit si Gaius ay nagcast ng spell sa kanya, na nagpapalitan ng mahiwagang enerhiya ng isang host laban sa kanila, na naging dahilan upang ang demonyo ay mawalan ng kakayahan. Bilang isang huling hakbang, sinubukan niyang gumawa ng isang spell sa demonyo na nag-aalay ng kanyang buhay para magpatawag ng kawan ng mga halimaw, ngunit inaasahan ito ni Gaius at pinigilan ito. Nang wala ng ibang pagpipilian, tinanggap ng demonyo ang kanyang pagkatalo. Samantala, sina Alma at Lori ay bumibili ng oras sa pamamagitan ng patuloy na paghampas sa mas mahinang demonyo gamit ang mga arrow, at paggamit ng kanyang recovery time upang umatras. Kapag tapos na si Gaius na talunin ang demonyo, pumunta siya sa kanila upang tulungan ang dalawang babae. Matapos makita ng demonyo na natalo ang kanyang mas malakas na kasabwat, gumawa siya ng matalinong desisyon na tumakas. Dahil hindi na magawa ni Gaius ang paglipad papunta sa kanya, nagpaputok si Alma ng palason na humihiwa sa isa sa kanyang mga pakpak dahilan upang mawalan siya ng balanse sa paglipad. Hinampas ni Gaius ang kabilang pakpak na napilitang bumagsak ang demonyo sa lupa. Kinabukasan, inanyayahan ng hari ang tatlo sa palasyo upang purihin sila at pagbigyan ang kanilang mga kahilingan. Bilang kapalit sa kanilang matapang na aksyon, humingi si Gaius ng higit pang mga piitan, habang sina Alma at Lori ay tumatanggap ng mga gantimpala ng pera. Habang ang hari ay nagsasabi tungkol sa ilang mga walang silbing bagay, tumayo si Gaius at hinihiling ang impostor sa courtroom na ipakita ang kanyang sarili. Kapag walang lumilitaw, si Gaius ay nagspell sa isang lugar sa kisame, at isang sigaw ang narinig na kinikilala ng hari bilang si Gerald, isang dating pinili. Ipinaliwanag niya na ang demonyo ay nag-set up ng isang mahiwagang interface spell doon, na nagpapahintulot sa kanila na mag-espiya sa courtroom mula sa isang mahabang hanay. Nagagawa pa niyang matukoy ang mga coordinate ng kanilang hideout na lumalabas na nasa isang nayon na winasak ng mga demonyo ilang taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ang nayon ay masyadong malayo para sa kanila upang gawin ang paglalakbay sa isang makatwirang tagal ng oras, at si Gaius ay hindi pa sapat na malakas upang gumamit ng teleportation magic.
Bueno, nag-iisip siya ng isa pang paraan ng pagpunta doon ngunit pinananatili itong isang sorpresa mula kina Alma at Lori, na kinaladkad niya hanggang sa bundok. Sila ay natakot na makita ang isang buhay, humihinga na dragon, ngunit si Gaius ay nagnanais na gamitin ito bilang kanilang paraan ng transportasyon. Sinabi niya sa kanila na umatras konti habang nakikipag-ayos siya dito. Ang dragon na ito ay si Iris, ang pinakamasama na dragon, isang dragon na nakalaban niya sa kanyang nakaraang buhay ngunit mula noon ay naging kakampi niya pagkatapos niyang sumuko. Hindi siya nakilala ng dragon noong una, at inutusan siyang umalis sa kanyang nasasakupan kung hindi ay susunugan niya siya ng malutong. Nagpatuloy si Gaius sa paglalakad papunta sa kanya, kaya nagcast ito ng Dragon Breath spell. Dinasarmahan ito ni Gaius sa pamamagitan ng pagtama sa mahina nitong spot at ipinahayag na siya ang Gaius na nakalaban niya noong nakaraan niyang buhay. Kapag napagtanto ng dragon na siya iyon, agad siyang humingi ng tawad at humingi ng awa. Tiniyak niya sa kanya na narito lamang siya para humingi ng tulong sa kanya, ngunit sinabi ni Iris na hindi na siya maaaring lumipad dahil sa kanyang mga pakpak na punit-punit. Ipinaliwanag niya na pagkatapos mawala si Gaius, ang isa sa mga higanteng mahiwagang reaktor sa isang kaharian ng tao ay sumabog, na humantong sa iba pang mga pagsabog ng reaktor, na ibinalik ang mga tao sa panahon ng bato. Ipinapaliwanag nito kung bakit nawala ang lahat ng pag-unlad ng mga tao sa Mahika. Gumagamit si Gaius ng enchantment magic upang maayos ang pakpak ng dragon upang magawa ang trabaho, ngunit hindi ito perpekto dahil ang crest ng paglikha ay perpekto para lang sa mga enchantment. Pagkatapos nito, lumipat sila sa wika ng tao para maintindihan sila ni Alma at Lori. Dahil sa tuwa, ginawa ng dragon ang kanyang unang paglipad sa loob ng 5,000 taon upang dalhin ang grupo sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa nayon, at nahanap ni Gaius ang bahay kung saan nagtatago si Gerald. Walang makikitang tao sa bahay pagpasok nila dahil gumagamit si Gerald ng concealment spell para hindi makita ang sarili. Gayunpaman, nahanap nila ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagdetect ng kanyang mahiwagang enerhiya, at inalis ni Gaius ang kanyang concealment spell. Si Gerald ay nagpatuloy sa pag-atake, ngunit si Gaius ay patuloy na umiiwas sa kanyang mga galaw habang si Alma ay patuloy na humahagis ng mga palaso sa kanya. Istorbo lang ang tingin ni Gerald sa mga arrow hanggang sa mapansin niyang pabagal ng pabagal ang kanyang mga galaw. Ang mga palaso na ginagamit ni Alma ay na-enchant ni Lori ng magic toxin na nag-aalis ng mahiwagang enerhiya sa isang demonyo. Dahil sa inis na tinatalo siya ng isang grupo ng mga tao, gumamit siya ng Trucify, isang demon spell na lubos na nagpapalakas sa kanyang lakas ngunit tatapos ng kanyang buhay kapag nagamit na ang lahat ng kanyang mahika. Gumagamit si Gaius ng ilusyon na spell para linlanggan ang demonyo sa pag-atake sa projection ni Alma at Lori, na naghahatid ng malaking dosis ng magic toxin sa kanyang anyo. Umatake si Alma ng panghuling palaso sa kanyang ulo, at natalo si Gerald. Pagkatapos nito, sinabi ni Gaius kina Alma at Lori na hintayin siya sa taas kasama si Iris habang nakikipaglaban siya sa isang mas malakas na kalaban. Nang nasa ligtas na silang distansya, dinudurog niya ang 3 magic stone upang ilabas ang kanyang enerhiya, na pinilit na magpakita ang demonyong naramdaman niya kanina. Nagsimula silang mag-away, at agad na pinutol ng demonyo ang braso ni Gaius. Gayunpaman, ito ang plano ni Gaius sa lahat ng panahon. Nagcast siya ng restore spell at analysis spell sa kanyang braso bago ang laban. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na muling ibalik ang kanyang naputol na braso at makakuha ng impormasyon sa mahika ng demonyo. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa lahat ng kanyang mga galaw at makalapit sa demonyo, at kung saan nasugatan niya ang kamay ng demonyo gamit ang kanyang espada. Nakaramdam ng pananakot, ang demonyo ay gumawa ng spell na katulad ng isang Trucify ngunit hindi ito tatapos sa kanya. Matapos masuri ang kanyang mahika, madali itong pinawalang bisa ni Gaius at lahat ng iba pa niyang spells. Ang hiwa na ginawa ni Gaius sa kamay ng demonyo ay na-enchant din, at sinimulan nitong makuha ang lahat ng mahiwagang enerhiya sa kanilang paligid. Dinurog ni Gaius ang isang magic stone na nagdulot ng lahat ng mahiwagang enerhiya nito na sumugod sa katawan ng demonyo, na humantong sa isang pagsabog. Ang pagsabog ay nagpapakita ng isang dragon vein pillar, isang malakas na pinagmumulan ng kapangyarihan na sadyang itinago ng mga demonyo sa abandonadong nayon. Hula ni Gaius na pinaplano nilang gamitin ito upang ilabas ang isang kayag ng libu-libong halimaw sa kabisera.
Ngunit ang pagsabog ay swerteng nagpalihis sa target nito ilang milya ang layo mula sa lungsod, binibigyan sila ng oras upang bumalik at gumawa ng mga paghahanda para sa pag-atake. Ang partido ay bumalik sa akademya kasama si Iris sa anyo ng tao para maaaring hilingin ni Gayaz na maging isang estudyante siya. Pumayag ang punong guro na payagan siyang sumali basta makapasa siya sa entrance exam na may markang 47 out of 50. Hindi pa sanay sa mga kaugalian ng lipunan ng tao, bumagsak si Iris sa written exam. Sa praktikal na pagsusulit sa swordsmanship, kinakalaban niya si Hill, ang kabalyero. Naninibago pa rin sa kanyang bagong katawan, ibinaba niya ang kanyang espada at pinuntahan ito para pulutin, na kung saan ay inaatake siya ni Hill. Casual na itinigil ni Iris ang kanyang pag-indayog sa pamamagitan ng paghawak sa espada gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay inindayog ang kanyang espada na parang baseball bat na pinalipad si Hill sa bubong ng isang gusali. Susunod ay ang magic practical exam kung saan kailangan niyang maabot ang lahat ng 5 target. Inihahanda ni Iris ang kanyang spell, na hinuhulaan ni Gayaz na magiging masyadong malakas, at gumawa ng hadlang laban dito. Nang sa wakas ay nailabas niya ito, ang buong school ground ay nawala, kasama ang 5 target. Dahil dito, ang punong guro ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang isang mag-aaral na may hindi kapani-paniwalang antas sa calamity magic. Ang Second Academy ay naging busy at nangongolekta ng mga ores na kinakailangan para sa barrier. Dahil karamihan sa mga estudyante ng Enchantment Specialized Crest of Creation ay naka-enroll sa unang Royal Academy, ang dalawang academy ay may mahabang kasaysayan ng puot, kaya halos imposibleng gamitin ang tulong ng punong guro ng mayabang na First Academy. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang punong guro na kilalanin ang patunay ng lakas ng Second Academy mula sa kompetisyon ng Inter-High, at itinuturing silang napakababa upang tumulong. Iminumungkahi ni Gayaz ang pagkakaroon ng isa pang kompetisyon, kung saan ang magkabilang panig ay magpapadala ng maraming kalahok hanggat gusto nila at ang matatalo ay gagawin ng anumang hihilingin ng mananalo. Ang unang punong guro ng akademya ay sumang-ayon, sa kondisyon lamang na hindi lalahok si Gayaz dito, at sumasang-ayon si Gayaz sa kondisyong iyon. Sa araw ng kompetisyon, ang First Academy ay talagang all-out sa kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang malaking grupo ng kanilang pinakamahusay na Crest of Creation na mga mag-aaral, habang ang Second Academy ay nagpapadala lamang ng 5 mag-aaral, at wala sa kanila ang nagtataglay ng Crest of Creation. Inaasahan ng isang madaling panalo, sinabihan sila ng mayabang na punong guro na magsimula. Ang lahat ng mga unang mag-aaral sa akademya ay nagsimulang mang-enchant ng isang spell, ngunit ang spells nila ay napakahina na ang 5 mga mag-aaral ay madaling tinalo ang lahat gamit ang wordless magic. Ang hari, na lihim na nanonood mula sa itaas, ay inaresto ang First Academy Headmaster para sa pagtataksil, dahil ginagawa pa rin niya ang kanyang mga estudyante na magsanay ng enchanted magic sa kabila ng kanyang utos na mag-convert sa wordless magic. Sa pag-alis niya, inutusan ng hari ang mga mag-aaral sa unang akademya na tulungan ang pangalawang akademya sa kanilang mga pagsisikap at ituloy ang edukasyon sa wordless magic. Ang transition ay nangyayari ng maayos sa mga unang mag-aaral sa academy na masayang nakikipagtulungan, at mukhang kinasusuklaman din nila ang kanilang punong guro. Habang ang mga estudyante ay nagmimina at nagtitipon ng mithril mula sa piitan, dinala ni Gayaz ang kanyang partido at si Iris sa mga piitan, para maghanap ng halimaw na magbibigay sa kanila ng 60 diameter na magic stone para tuluyang magawa ang barrier. Ginagamit din niya ang ekspedisyong ito para masubukan kung makakaangkop ba si Iris sa kanyang bagong katawan, at maging angkop sa kanilang partido. Nagpasya si Gayaz na ipatawag ang isang malakas na hayop sa pamamagitan ng paggamit ng isang magic stone. Hiniling niya kay Iris na dahan-daang ipasok ang mahika sa bato, ngunit iba ang kahulugan ni Iris sa dahan-dahan, at sa huli ay nagpatawag siya ng isang dragon na mas malakas kaysa sa inilaan ni Gayaz. Hinabala ni Iris ang dragon sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama sa dragon at sinubukan itong salakayin. Samantala, nagkakast si Gayaz ng maraming castang circle sa paligid ng dragon. Kapag handa na siya, sinabihan niya si Iris na hikayatin ang dragon na umatake ng dragon breath. Gumana ang kanyang panunukso, at inilunsad ito ng dragon habang sinusubukang tumakas ni Iris. Ina-activate ni Gayaz ang castang circles na nagbubunga ng isang malakas na spell na binabaligtad ang direksyon ng dragon breath at inilunsad ito sa dragon mismo. Ang dragon breath ay direktang tumama sa dragon at sinusunog ito sa abo, at dinala sa kanila ni Iris ang malaking magic stone.
Ngayon na sigurado na siya na si Iris ay isang mahalagang asset, niyaya siya ni Gaius na sumali sa kanilang partido. Sinasanay niya itong gamitin ang kanyang katawan ng tao sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagmanyobra sa hindi pantay na lupa, habang pinoprotektahan ang isang shell mula sa mga palaso ni Alma. Nagawa rin niya si Iris na mag-level up sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong kagamitan, upang sa kalaunan ay magawa niya itong isang mahusay na gumamit ng espada. Kapag nasanay na siya sa pag-enchant ng maraming spell sa isang sandata, gumagawa siya ng mga bago para sa bawat miyembro ng partido. Ang mga armas ay sapat na malakas upang wasaking ang mga bato. Tila ang lahat ay nangyayari ayon sa plano para kay Gaius, at naging mabilis ang pag-usad ng kanyang partido. Paraming tao ang gumagamit ng wordless na mahika, at malapit nang gawin ang barrier upang protektahan ang kaharian mula sa mga demonyo. Kapag nakumpleto na ang lahat, plano ni Gaius na umalis sa lungsod para isulong ang sarili niyang agenda. Ang araw ng pagtatayo ng barrier sa wakas ay dumating na. Nakita ni Gaius ang isang malaking mahiwagang presensya sa itaas ng Second Academy. Natukoy niya na ang mga demonyo ay nagpaplano sa pag-atake sa akademya gamit ang isang teleportation technique na tinatawag na Meg-Ered bago gawin ang barrier. Gayunpaman, ang mga kamay ni Gaius ay busy sa paggawa ng barrier, kaya hiniling niya kina Alma at Lori na bigyan siya ng oras. Gaya ng inaasahan, may lumabas na demonyo mula sa portal at inaatake ang lahat ng estudyante gamit ang isang malakas na spell ng apoy. Ang mga mag-aaral ay gumagawa ng isang mahiwagang kalasag upang ipagtanggol ang kanilang sarili, habang si Lori ay sumusubok na gumawa ng isang kastang circle. Ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nabigo hanggang sa siya ay nahantong sa paggamit ng huling magic stone. Ang makita ang lahat ng kanyang mga kaklase na sinusubukan ang kanilang makakaya upang protektahan siya hanggang sa matapos niya ang enchantment ay pumupuno sa kanya ng pagganyak, at matagumpay niyang ginawa ang mahiwagang arrow na gusto niya. Inilunsad ito ni Alma sa demonyo, tinusok siya sa dibdib. Sa kanyang sandali ng kahinaan, ginagamit ng mga estudyante ang kanilang mga spell para talunin siya. Gayunpaman, mas maraming demonyo ang nagsimulang lumabas sa portal. Mukhang isang walang pag-asa na sitwasyon para sa mga tao, ngunit pumasok si Gaius sa eksena matapos ang paghahanda sa barrier. Mag-isa niyang tinatalo ang lahat ng mga demonyo, at ang lahat ng mga estudyante ay sabay-sabay na naghiyawan. Kapag natalo na ang mga demonyo, ina-activate ni Gaius ang barrier sa pamamagitan ng paglalagay ng huling magic stone sa lugar. Isang magandang iridescent na simboryo ang nakapalibot sa kaharian, na nagpo-protekta sa mga tao mula sa panganib. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Naaalala niyo ang Dragon Vein Pillar. Ang mga halimaw na ipinatawag nito ay sa wakas ay nakarating na malapit sa kaharian, at ang mga mag-aaral ay dapat natalunin ang mga ito bago nila atakihin ang mga kalapit na nayon. Ang mga mag-aaral ang humaharap sa unang alon ng mga demonyo, ngunit ang partido ni Gaius ay pumasok upang lipulin ang pangalawang alon ng mas malalakas na mga demonyo. Ang huling hamon ay ang walang void tornado, isang uri ng halimaw na lumalaki sa pamamagitan ng paglamon sa iba pang mga halimaw. Hindi ito isang hamon, gayunpaman, dahil ang malakas na si Gaius ay talagang pinapakain ito ng mga magic stone upang palakihin pa ito ng higit pa, upang makakuha sila ng mas mahusay na mga mapagkukunan mula dito kapag matalo nila ito. Pagkatapos, sumugod si Gaius gamit ang ilang mga hiwa ng kanyang enchanted sword at pinutol ang ulo nito. Ngayong naasikaso na ni Gaius ang lahat ng agarang pagbabante sa kaharian, nais niyang umalis sa akademya upang makahanap ng higit pang mga Dragon Vein Pillars. Nag-aalok ang punong guro na panatilihin siya sa mga talaan ng mag-aaral bilang isang espesyal na mag-aaral sa scholarship upang magamit niya ang tulong ng paaralan kung sakaling magkaproblema siya. Pinapaabot din niya ang scholarship sa mga miyembro ng partido ni Gaius kapag nagpasya silang samahan siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang mga mag-aaral ay nagpaalam sa kanila, at ang apat ay umalis na sa akademya. Si Gaius at ang kanyang partido ay umalis sa kanilang pakikipagsapalaran, at ang mga babae ay medyo nasasabik na umalis sa kabisera sa unang pagkakataon. Ang kanilang unang destinasyon ay ang Mickey Dungeon City, na itinayo sa ibabaw ng piitan. Laking gulat ni Gaius nang malaman niya na ang lungsod ay nasa itaas ng mga piitan dahil hindi pa niya ito naririnig noong panahon niya, at nag-aalinlangan siya tungkol sa kaligtasan nito. Sinabi ni na Lori at Alma na aabutin sila ng ilang araw sa paglalakbay patungo sa Dungeon City, ngunit sinabi ni na Gaius at Iris na hindi masyadong malayo kung tatahakin nila ang ruta sa kagubatan.
Kinakabahang sinabi sa kanya ni Lori na ang kagubatan ay isang langga ng halimaw kung saan natagpuan ang malalakas na matatalinong halimaw. Sa halip na hadlangan siya, ang impormasyong ito ay mas lalong nagpainteresado kay Gaius na dumaan sa kagubatan. Pumasok sila sa kagubatan, at nakakapagtaka, walang halimaw sa paligid nila. Nagpa siya ang koponan na magpahinga sa tanghalian, ngunit iminumungkahi ni Gaius na dapat nilang kunin ang pagkakataong ito na kumain ng sariwang karne at nagmamadaling manghuli ng ilang halimaw. Malayo siya sa mga babae at nararamdaman niya na ang kagubatan ay puno ng mga halimaw, ngunit sila ay gumagalaw sa isang maayos na paraan, halos parang may nag-uutos sa kanila. Napagtanto ni Gaius na nasa likod nila ang matalinong halimaw, at hinuhulaan niya na susunod na sasalakayin siya nito. Isang mabangis na halimaw ang umatake sa kanya, at tinapos ito ni Gaius at bumalik sa mga babae. Takot sila sa halimaw, at sinabi sa kanila ni Gaius na hindi ito malakas or sapat na matalino upang magdulot sa kanya ng anumang kahirapan. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang higanteng baboy ramo na kanyang kinuha mula sa kanyang imbakan, at ipinahayag na ito ang kanilang hapunan. Ginagamit ni Lori ang kanyang mga kakayahan upang pinuhin ang bakal mula sa lupa sa isang punto, at pumunta si Alma upang kumuha ng ilang mga halamang gamot para sa panimple habang si Iris ay nagpuputol ng panggatong. Nagpaikot-ikot si Alma habang nagluluto at nagdulot ng pagsabog habang nilalaga ang mga halamang gamot. Nang maglaon, lumikha siya ng sopas ng tubig sa alkantarilya na kahit si Iris ay hindi makain. Gayunpaman, ang karne ng baboy ramo ay masarap, at pagkatapos mapuno ang kanilang mga tiyan, ang partido ay nagsimulang lumipat patungo sa Dungeon City. Walang halimaw na lumalapit sa kanila dahil natalo na ang kanilang amo. Narating nila ang lungsod ng piitan pagkatapos ng paglubog ng araw at nalaman na ito ay madilim at halos walang laman. Pagdating nila, nag-ilaw ang isang mahiwagang poste ng lampara malapit sa kanila, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang mga magic signature. Napagtanto ni Gaius na direktang pinapagana ito ng Dragon Vein sa halip na ang tipikal na Magic Stone, at hindi ito eksaktong makabagong teknolohiya. Binabalaan sila ng isang nagtitinda ng prutas na manatili sa likod dahil madalas na sumasabog ang mga poste ng lampara, at responsable sa ilang pagkasawi sa lungsod. Pagkatapos, ang poste ng lampara ay biglang pumutok sa kanilang mga mata, at si Gaius at ang kanyang mga kaibigan ay nakatakas sa pagsabog sa tamang oras. Binatikos ni Lori ang nagtitinda ng prutas tungkol sa paglikha ng isang bagay na sobrang mapanganib, ngunit sinabi niya sa kanya na napagutusin lang siya dahil ginawa ito sa utos ng kanilang Panginoon. Ipinaliwanag ng lalaki na dati silang gumagamit ng magic stones ngunit ipinagbawal ng kasalukuyang Panginoon ang paggamit nila sa lungsod dahil sila ang pinakamahalagang produktong pang-export nito. Tinanong ni Gaius ang nagtitinda kung may pananagutan din ba ang Panginoon sa malungkot na kalagayan ng lungsod, at nalaman niyang ipinadala niya ang karamihan sa mga adventurer sa ika-10 palapag ng piitan upang harapin ang isang makapangyarihang halimaw, kaya naman mukhang bakante ang lungsod. Sinabi ni Gaius na ang Panginoon ay parang isang walang kakayahan na manlalaban, at ang kanyang mga desisyon ay nakakapinsala sa lungsod. Napagpasyahan ni Gaius na ang una nilang gagawin ay ang pumunta sa guild. Kapag nakakita siya ng paunawa na nagsasabing lahat ng gustong pumunta sa mga piitan ay nangangailangan ng permiso, gayunpaman, nang makarating sila sa guild at humingi ng permiso para makapasok sa piitan, ang receptionist ay nagpapayo laban dito, na nagsasabing ang mga permit ay ipinagkakalob ng Panginoon mismo. Ang lahat ng may permit ay talagang magiging utusan ng Panginoon, at kailangang gawin ang anumang walang katotohanan na misyon na naisin ng Panginoon na gawin nila sa tuwing gusto niyang gawin nila ito. Ipinaliwanag niya na ang mga misyon ay kadalasang mapanganib at walang ingat, at palaging may nasasawi. Si Gaius at ang kanyang partido ay hindi nababahala, at sa kabila ng babala ng receptionist at ng pangungutya ng mga sugatang lalaki, humihingi pa rin sila ng mga permit. Bago nila masimulan ang proseso ng aplikasyon, isang babae ang galit na pumasok sa guild at nagtanong kung mayroong sino mang marunong gumamit ng healing magic, dahil maraming mga adventurer ang bumalik na lubhang sugatan. Nagboluntaryo si Gaius ng walang pag-aalinlangan, at pumunta siya sa istasyon ng medikal at nalaman na maraming nasugatan na nasa kritikal na kondisyon, at walang infrastruktura or mga manggagamot na tutulong sa kanila. Galit na galit si Gaius at nagtanong kung bakit walang mga manggagamot ang kanilang lungsod, at nalaman niya na karamihan sa mga healer ay pinaalis ng kasalukuyang Panginoon dahil itinuturing niya silang isang pag-aaksaya ng pera.
Determinado si Gaius na iligtas ang lahat dito, at sinusuri niya ang magic energies ng lahat upang matukoy ang kalubhaan ng kanilang mga pinsala, at inilagay ang mga may bilang na tablet sa pagkakasunod-sunod ng kalubhaan ng kanilang mga pinsala. Plano niyang pagalingin ang mga ito sa pagkakasunod-sunod ng kanilang kalubhaan ng sugat sa tulong ng kanyang partido. Gayunpaman, sinisikap ng mga medik na itaboy siya dahil hindi nila kayang ipagsapalaran ang pagkawala ng mga adventurer sa kamay ng isang tao na may crest of failure. Pinatunayan ni Gaius na makakatulong siya sa pamamagitan ng pagpapagaling sa pinakamalubhang nasugatang adventurer. Mabilis silang pinatigil nito, at hiniling ni Gaius na makipagtulungan sila sa kanya upang iligtas ang lahat ng mga adventurer. Pagkatapos ng mahabang gabi ng walang tigil na pag-uukol ng mga healing spells, si Gaius ay pagod, ngunit siya ay napanatag na walang nasawi. Tinanong siya ng pangunahing medik kung nagkataon ba siyang isang sikat na manggagamot, ngunit itinanggi ni Gaius ang pagiging mahalaga sa sinuman at sinabing wala siyang magagawa kung hindi siya tinulungan ng lahat. Pinasalamatan siya ng doktor, at tinanong siya ni Gaius tungkol sa naunang Panginoon at kung paano hinirang ang kahalili. Narinig ni Gaius ang mga kwento na ang dating Panginoon ay isang disenteng pinuno, at gusto niyang malaman kung bakit siya biglang napalitan ng isang walang kakayahan na Panginoon. Sinabi ng mediko na ang dating Panginoon ay biglang nasawi sa kanyang pagtulog, at walang nakakaalam ng eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw. Ipinagpalagay ni Gaius na malamang na pinaslang ng mga demonyo ang Panginoon, at isa sa kanila ang pumwesto. Iniisip niya na ang pagtatayo ng isang lungsod sa ibabaw ng isang mapanganib na piitan ay pwedeng plano din ng mga demonyo sa unang lugar, at nagpa siya siyang makita kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkatapos manirahan sa isang silid, sumulat si Gaius ng liham sa punong guro upang ibigay sa hari. Binasa ng mga babae ang sulat na nag-uusap lamang tungkol sa kanilang takdang aralin, ngunit iyon ay isang pangaakit lamang. Gumagamit si Gaius ng isang espesyal na kahon na may huwad na ilalim at iba pang mahiwagang pagtatago, upang maihatid ang tunay na mensahe tungkol sa lahat ng nangyayari sa lungsod na ito. Hinala niya, kailangan munang suriin ang mga sulat na ipinadala mula sa lungsod bago ipadala, kaya naman wala pang balita tungkol sa mga maling gawain dito na nakarating sa kabisera. Iminungkahi ni Alma na mas mabilis na pumunta ng personal sa kabisera upang makipag-usap sa hari, ngunit naniniwala si Gaius na mas mahalagang makita kung ano ang nangyayari sa piitan. Mayroon silang kanilang mga permit, at plano ni Gaius na makita ang halimaw na nakapinsala sa napakaraming tao. Ang lahat ay humiga sa kanilang mga higaan, at habang sina Iris at Alma ay maingat na natutulog, sina Gaius at Lori ay nahihiyang makatulog. Naiisip lang nila ang tungkol sa pagbabahagi ng silid sa isa't isa at masyadong kinakabahan upang makapagpahinga. Higit pa rito, ginulat sila ni Iris at Alma nang magsimula silang magsalita sa kanilang pagtulog. Kinaumagahan, kahit papaano ay ayos na si Gaius, ngunit mukhang kulang sa tulog si Lori. Pagkatapos nito, ang partido ay pumasok sa piitan para sa isang mabilis na survey, at unang nakita nila ang kanilang sarili sa harap ng isang higanteng pintuang bakal. Sinabi ni Gaius na ang gate ay mukhang matigas lamang, at ang isang malakas na halimaw ay madaling makakalusot dito. Ipinakita ni Iris ang kanyang napakalaking lakas habang binubuksan niya ang gate. Pumasok sila sa piitan, at bumalik kasama ang bungo ng isang halimaw na tinalo ng mga babae at ni Iris sa kanyang malakas na dragon breath. Pumunta sila sa guild. Ang receptionist ay gulat na gulat dito dahil ito ang malakas na halimaw na sumugat at pumuksa sa napakaraming adventurers ng lungsod. Sinabi niya na makukuha lamang nila ang kanilang gantimpala kapag na-verify ito ng Panginoon at sumulat ng isang liham sa kanya upang iulat ang pagtalo sa halimaw, na nagsasabi na ang mga babae ay napakalakas habang ang lalaki ay isang manggagamot lamang na hindi sumasali sa mga away. Si Gaius ay palihim na sumilip sa ulat, at hinayaan niya itong ibigay ang maling impormasyong ito sa Panginoon. Ibinebenta ng partido ang natitira nilang mga napuksa para sa pera para makabili ng pagkain. Samantala, nakuha ng Panginoon ang ulat, at plano niyang harapin ang partidong tumalo sa malakas na halimaw. Sa hapunan, pinupuri ni Gaius ang mga babae sa pagpapalakas at pagpapatunay ng kanilang pagtutulungan. May ilang tao sa kainan na nagbabantay sa kanila, at napansin sila ni Gaius. Kahit na umalis na ang partido sa kainan, ang mga lalaki ay patuloy na sumusunod sa kanila, at napagpasyahan ni Gaius na sila ay inutosin ng Panginoon, na naudyukan sa pagkilos pagkatapos nilang talunin ang halimaw.
Binago ni Gaius ang ruta at gumamit ng telepathy spell para sabihin sa mga babae na sila ay sinusundan ng mga kasamahan ng Panginoon. Itinago nila ang kanilang presensya upang subukan ang mga intensyon ng mga lalaki, at pagkatapos ay lumitaw sa likod nila na nagpapanggap na mga walang alam na adventurer na naligaw ng daan patungo sa kanilang inn. Ang mga lalaki ay nagsasabi sa kanila ng mga direksyon nang hindi man lang tinatanong ang pangalan ng inn, at iyon ay nagbibigay ng katotohanan na sila ay nag-espiya sa kanila. Nang mabisto na sila, hinuli ng mga lalaki si Gaius bilang bihag na nagbabanta na tatapusin ang pinakamahina nilang miyembro kung papayag silang maglingkod sa Panginoon. Nag-iinarte si Gaius, at kanyang pag-aarte ay gaya ni Angie Salvacion, at ang mga lalaki ay naniniwala na siya ay isang healer lamang at ang pinakamahina sa grupo. Nagtatawanan sila at ipinapahayag na ang kanilang partido ay kailangang maging mga alipin ng Panginoon or masasawi sila. Ngayon, sinabihan ni Gaius si Iris na talunin silang lahat ng walang anumang armas, at casual siyang lumakad patungo sa kanila. Iniisip ng mga lalaki na wala siyang pagkakataon laban sa kanila, at inatake siya ng isa sa kanila gamit ang kanyang metal club, ngunit naputol ito habang hinaharangan niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang kamay. Isa-isang tinalo ni Iris ang mga lalaki, pinapatumba sila. Si Gaius nakalaya sa kanila at siya ay naglalagay ng pagsubaybay, at pagtukoy ng demonyo sa kanila upang subukan ang kanyang mga hinala tungkol sa Panginoon. Kinaumagahan, nakatanggap si Gaius ng salita mula sa mensahero ng hari at sinabi sa kanyang grupo na kailangan nilang umalis kaagad. Pumunta sila upang salubungin ang mensahero sa isang partikular na lugar sa mga dungeon, at tanging si Gaius lamang ang nakakadama ng kanyang presensya at tumawag sa kanila. Ipinakilala ng mensahero ang kanyang sarili bilang Ake or Rick, at inutusan siyang itago ang kanyang presensya hanggang sa matuklasan siya ni Gaius. Sinabi ni Rick na may dala siyang mensahe mula sa hari tungkol sa mga nakakabagabag na bagay na nangyayari sa Dungeon City. Naglabas siya ng sulat, binasa ang utos ng hari na kunin ang Panginoon ng Dungeon City sa kustodiya, at binigyan si Gaius ng karapatang arestuhin siya sa ilalim ng pangangasiwa ni Rick. Nagpasalamat si Gaius sa utos at plano niya itong arestuhin sa lalong madaling panahon. Salamat sa mga tracking spells, natukoy niya ang lokasyon ng Panginoon sa isang bahay na nakatago sa labas ng lungsod. Alam ni Rick na ang bahay ng Panginoon ay mahigpit na binabantayan, gusto niyang tawagan ang kabalyero para sa reinforcement, ngunit sinabi sa kanya ni Gaius na ang kanyang koponan ay sapat na malakas upang makapasok dito. Dumating silang 5 sa bahay nang makitang kakaiba ang katahimikan dito. Ang gate ay sarado sa kalagitnaan ng araw, at walang mga bantay sa labas. Ginagamit ni Gaius ang kanyang spell sa paghahanap at nakakakita ng maraming lalaki na naghihintay sa kanila sa loob ng bahay. Sa palagay niya ay nalaman ng Panginoon ang tungkol sa kanilang plano na sakupin siya at pinalalakas ang kanyang mga depensa. Iniisip ni Rick na masyadong mapanganib na arestuhin ang Panginoon ngayon, at iminumungkahi niya na dapat na lang silang bumalik sa susunod. Ngunit sinabi sa kanya ni Gaius na susugod sila sa harap na pasukan. Pumasok sila mismo sa pangunahing pinto at sinalubong sila ng mga lalaki na nag-iisip na pumasok sila sa kanilang bitag. Minamaliit nila ang mga ito dahil 5 lang sila, at inaatake nila sila ng maraming spell na ibinato sa kanila, ngunit hinaranggan itong lahat ni Lori ng isang kalasag. Pinupuri siya ni Gaius na nagsasabi na ang kanyang casting speed ay bumilis ng husto. Susunod, naglunsad siya ng Thunderbolt sa mga lalaki at pinabagsak silang lahat sa isang spell lang. Iniisip ni Rick na pwedeng nagtatago ang Panginoon sa ikalawang palapag, ngunit nakita ni Gaius ang kanyang magic signature na nagmumula sa basement. Sinabi ni Lori na ang mga blueprint para sa gusali ay walang binanggit tungkol sa isang basement, at sinabi niya sa kanya na ito ay pwedeng inilihim. Madaling nahanap ni Gaius ang lihim na pasukan sa likod ng isang painting, at ang hagdan patungo sa basement ay lumitaw sa harap nila. Habang pababa ng hagdan si Gaius at ang kanyang grupo, ang Panginoon ay nasa kanyang lihim na silid na nagtataka kung bakit tahimik ang lahat sa labas. Iminumungkahi ng kanyang katulong na ang mga lalaki ay pwedeng natalo na, ngunit hindi iniisip ng Panginoon na may makakatalo sa kanila ng ganoon kadali. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang maging maingat at planong ilabas ang lihim na daanan. Gayunpaman, dumating si Gaius sa kanyang opisina at sinabing hindi na siya pupunta sa lihim na daanan. Hindi alam ng Panginoon kung sino siya at tinanong niya ang kanyang katulong kung kaninong anak siya.
Gayunpaman, nang tanungin siya ni Gaius kung nagpadala siya ng mga tao upang tapusin siya nang hindi nalalaman ang kanyang mukha, bumangon ang Panginoon. Tinawag ni Gaius ang kanyang mga kasama sa unahan, at iniisip ng Panginoon na ito na ang kanyang pagkakataon. Sinabi niya na isang pagkakamali para sa isang manggagamot na malayo sa proteksyon ng kanyang malalakas na bantay, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin siya. Ang mga lalaki ay sumugod sa silid mula sa lahat ng panig, ngunit kinailangan lang ni Gaius ng isang hakbang upang talunin silang lahat. Natigilan ng Panginoon nang makitang hindi siya manggagamot, at pagkatapos ay humakbang si Rick at ipinakita sa kanya ang utos ng hari na arestuhin siya. Tumanggi ang Panginoon na tanggapin ang awtoridad ng isang binatilyo na sinusubukang arestuhin siya, at ipinahayag niya na ang mga kakilakilabot na bagay ay mangyayari sa lungsod kung may mangyaring masama sa kanya. Pinatumba siya ni Gaius sa isang snap lang ng kanyang mga daliri at sinabihan si Rick na i-interrogate ito pagkagising. Hiniling sa kanya ni Gaius na bumalik kaagad sa kabisera, at plano niyang manatili sa likod upang imbestigahan ang iba pang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Gustong malaman ni Gaius kung paano na-alerto ang Panginoon sa kanyang sorpresang pag-atake at nakita niya ang nasunog na mga labi ng isang sulat sa mesa. Binasa ito ni Gaius at nalaman na binanggit nito ang balita ng pag-aresto sa Panginoon at ang pagpapadala ng hari sa kanya. Pinag-aaralan niya ang sulat gamit ang kanyang spell at nakita niya ang mahinang bakas ng mahika, at sigurado siyang may kasamang demonyo ito. Iniisip ni Gaius na kinokontrol ng mga demonyo ang Panginoon upang gawin ang kanilang utos, at tinanong ni Lori kung interesado sila sa mga magic stones. Sumagot si Gaius na malamang na interesado sila sa Dragon Pillar ng lungsod ng Piitan, na maraming beses na mas malaki kaysa sa kabisera. Kung ang mga demonyo ay makapagbigay ng tamang enchantment spell sa Dragon Vein Pillar na ito, maaari silang mag-trigger ng isang pandaigdigang kalamidad. Nataranta ang lahat ng marinig ito, at sinabi ni Rick na magmamadali na siyang babalik sa kabisera. Ngunit pinigilan siya ni Lori at sinabihan ang lahat na bigyang pansin ang kanilang paligid. Biglang yumanig ang lupa, at nalaman ni Gaius na ito ay isang lindol na dulot ng mga demonyong kinakalikot ang Dragon Pillar. Isang halimaw na kawan ang lumitaw sa labas ng lungsod, at naramdaman ito ni Gaius at ng kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Gaius na ito ang ibig sabihin ng Panginoon nang binalaan niya sila na huwag siyang saktan, ngunit hindi na iyon mahalaga ngayon. Nagpasya si Gaius na ilayo ang mga demonyo sa Dragon Vein dahil may 2 oras pa para marating ng halimaw na kawan ang lungsod, at plano niyang harapin ang mga demonyo bago iyon. Pumasok sila sa mga piitan, na-access ang Dragon Vein, at nalaman na walang palatandaan ng mga demonyo doon. Naniniwala si Gaius na lumipat sila sa mas malalim na palapag, at tumingin siya sa paligid para sa mga bitag. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Iris na maghukay sa isang lugar sa dingding, at sinira niya ang pader at dinala sila sa Dragon Vein. Napansin ni Lori na may demonyong enerhiya na nakapalibot sa Dragon Vein, at naniniwala si Gaius na matagal nang pinaplano ng mga demonyo na manipulahin ito, at sa ngayon, nagdaragdag lamang sila ng mga panghuling mga hakbang. Nagpasya siyang hatiin ang kanilang puwersa sa dalawa upang ayusin ang Dragon Vein habang tinatalo ang mga demonyo. Plano ni Gaius na pumunta sa ibabang palapag upang makipaglaban, at ang 3 babae ay kailangang manatili sa likod at ay-ando ang anumang ginawa ng mga demonyo sa Dragon Vein. Nataranta si Lori dahil hindi siya kumpiyansa na magagawa niya ito nang wala ang tulong nito, ngunit nagtiwala si Gaius sa kanya, at comfort rin siya ng kanyang mga kaibigan. Nagcast si Gaius ng Communication Magic Circle sa Dragon Vein at pagkatapos ay pumunta sa ibabang palapag. Habang nakikipaglaban si Gaius sa mga halimaw sa ibabang palapag, palagi siyang nakikipag-ugnayan kay Lori, na nakakahanap ng abnormal na daloy ng mahika at nagsisikap na ipawalang bisa ito. Binalaan siya ni Gaius na maging mabagal at maging matatag dahil sa isang maling galaw lang, maaari niyang pasabugan ang buong lungsod. Pagkatapos natugisin ni Gaius ang mga halimaw na nasa harapan niya, napagtanto niyang malapit na siya sa pinagtataguan ng demonyo. Pumasok si Gaius sa isang bukas na lugar at nakahanap ng demonyong gumagamit ng mahika para manipulahin ang Dragon Vein. Napansin din ng demonyo na itinatago niya ang kanyang presensya at tinawag siya. Hinarap ni Gaius ang demonyo at nakahanap ng bahagyang pagbabago sa kanyang mahika, at napagpasyahan niya na gumagamit siya ng mahika sa komunikasyon. Nagcast si Gaius sa kanyang stream ng komunikasyon at nalaman na ang demonyo ay nakikipag-ugnayan sa kanyang Panginoon na nagsasalita tungkol sa kanya.
Hinala ng master ng demonyo na si Gaius ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa, at isa sa kanyang mga kasamahan ay sinusubukang ibalik ang Dragon Vein. Inutusan niya ang kanyang kampan na tapusin silang dalawa ng mabilis at binalaan siyang mag-ingat habang nakikipaglaban sa kanila. Iniisip ni Gaius na ang Panginoong Demonyo ay tila matalino at may kaalaman, at inaasahan niyang magkaroon ng magandang pakikipaglaban sa kanya. Agad siyang nagsumite ng mga enchantment sa kanyang espada at inatake ang demonyo, na hinero ang ganito gamit ng isang exploding barrier. Tumalon pabalik si Gaius upang iwasan ito, at sinubukan siya ng demonyo na wala siyang laban sa kanyang exploding barrier. Sinabihan din siya ng amo ng demonyo na tapusin ng mabilis ang laban bago makahanap ng paraan ang kanyang kalaban para makalusot sa kanyang barrier. Sigurado si Gaius na ang exploding barrier ay isang spell na partikular na nilikha upang labanan siya, at ang demonyong kinakalaban niya ngayon ay ang pinakamalakas na nakita niya sa buhay na ito. Nakipag-ugnayan siya kay Lori at sinabihan siyang i-cast kaagad ang magic circles na numero 14 at 17. Tinutuya ng demonyo si Gaius na sinasabing ginawa na niya ang lahat ng paghahanda para talunin siya. Inaatake siya ni Gaius, ngunit gumamit ng magic blast sa kanya ang demonyo bago siya makalapit. Sa palagay niya ay natalo niya siya, ngunit inatake siya ni Gaius mula sa likuran, at binalaan siya ng amo ng demonyo sa oras na kontrahin ang pag-ataking iyon. Sinasabi ng demonyo na ang isang tama mula sa kanyang pag-atake ay tatapos ng sinumang tao, at sinagot ni Gaius na hindi siya makakatama sa kanya. Ang demonyong master ay patuloy na nagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang underlang tungkol sa kung paano labanan ang isang crest of failure, at ang demonyo ay sumusunod sa mga tagubilin at gumagamit ng isang serye ng mga ranged magic attack para pigilan si Gaius na makalapit, or makatakas sa kanya. Ngunit ipinagtatanggol ni Gaius ang kanyang sarili gamit ang isang barrier. Nakipag-ugnayan muli si Gaius kay Lori at sinabihan siyang panatilihing handa ang mga spell na hiniling niya sa kanya na ihanda, dahil maaaring kailanganin niya ang mga ito anumang oras ngayon. Ang demonyong nasa harapan niya ay nadidismaya, at tinanong niya ang kanyang amo kung ano ang susunod niyang gagawin. Sinabihan siya ng kanyang master na magpatuloy sa ikalawang yugto ng kanilang plano at akitin si Gaius sa bitag. Hinihintay din iyon ni Gaius, at sumugod siya sa demonyo, na naglunsad sa kanya ng mahika habang lumilipad palayo. Hiniling ni Gaius kay Lori na i-cast muna ang spell number 14, at nakansele ang mga bitag na inilatag ng mga demonyo para sa kanya. Nataranta ang demonyo at sinubukang makipag-ugnayan sa kanyang amo, ngunit pagkatapos ay nag-spell si Lori ng numero 17, at naputol din ang komunikasyon. Tinutuya ni Gaius ang demonyo, na lubos pa rin ang tiwala na ang exploding barrier ay magliligtas sa kanya. Inaatake siya ni Gaius gamit ang mahika, at ang hadlang ay madaling pinalihis ang kanyang pag-atake, ngunit patuloy siyang naglulunsad ng mga magic bullet. Tumawa ang demonyo, siniguro ang kanyang kaligtasan, ngunit inatake ni Gaius ang kanyang harang gamit ang kanyang espada. Nalaman na niya ang cooldown duration sa paggamit ng kakayahan ng kanyang exploding barrier, at gamit ang pagkakataong iyon, sinira niya ito. Lumipad ang demonyo, tinawag siyang halimaw, at pagkatapos ay muling itinatag ng kanyang amo ang channel ng komunikasyon. Ang demonyo ay nababalisa, at inaangkin niya na si Gaius ay talagang ang muling pagkakatawang tao ng malakas na sage, ngunit ang amo ng demonyo ay tumanggi na aliwin ang pag-iisip na iyon, na sinasabing kung siya talaga ang malakas na sage tinapos na niya ito. Napagtanto ni Gaius na kung kilala siya ng amo ng demonyo mula sa kanyang nakaraang buhay, tiyak na siya ay matanda na at mapanganib. Inutusan ng master ang demonyo na gamitin ang kanyang ultimate resort na tinatawag na misfortune. Na-overload niya ang sarili niya ng magic at buffs up sa isang iglap habang naglulunsad siya ng mga pag-atake kay Gaius, na madaling umiwas sa lahat ng ito. Siya ay gumanti at pinabagsak ang demonyo sa lupa bago ginamit ang kanyang espada upang ilunsa ang isang malalakas na pag-atake. Ang demonyo ay hindi makaiwas sa aerial slash at nawalan ng braso, at pagkatapos ay tinalo ito ni Gaius sa susunod na atake. Ipinaalam niya kay Lori at sa iba pa na ang demonyo ay natalo na, at sila ay lubos na nasiyahan. Ang kawan ng halimaw na patungo sa piitan ng lungsod ay nawawala sa sandaling maibalik ni Lori ang Dragon Vein. Ipinagtanggol siya ni na Alma at Iris sa lahat ng papasok na halimaw. Ngayon ang tanging bagay na natitira ay upang talunin ang Master Demon na nagbibigay ng mga utos, at sinubukan ni Gaius na hanapin siya. Ang demonyo ay biglang nagsimulang magsalita sa kanya at ipinahayag na hindi niya siya mahahanap.
Napagtanto ni Gaius na ang demonyong master ay natap din sa channel ng komunikasyon niya kay Lori, at nagulat siya. Nalaman niya na ang signal ay nagmumula sa isang bayan na ilang milya ang layo mula dito, ngunit ito ay isang pangaakit lamang. Inamin ni Gaius na wala siyang paraan upang sabihin kung saan nagtatago ang demonyo, ngunit sinabi niya na sa huli ay mag-aaway sila sa isa't isa. Walang intensyon ng demonyo na labanan siya at sinabi sa kanya na kailangan muna niyang hanapin siya. Tila siya ay naselyuhan sa isang malaking magic stone sa isang madilim na lugar at biglang pinutol ang channel ng komunikasyon. Talagang humanga si Gaius sa demonyo, at pakiramdam niya ay magiging isang hamon sa ibang level ang pagtalo sa kanya kaysa sa mga pinagdaanan nila ng kanyang partido sa ngayon. Nang maupo ang partido para magpahinga, ipinaliwanag niya na hahanapin nila ngayon ang amo ng mga demonyo. Itinatago niya ang kanyang presensya gamit ang isang relay device at isang decoy, ngunit ang spell ng komunikasyon ay may kaunting bakas ng magic caster nito. Naitala ni Gaius ang bakas sa Magic Stone, at nagulat si Alma na magagawa niya iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mayroong isang sinaunang aparato na maaaring magbasa ng Magic Stone, at matukoy ang lokasyon ng caster mula sa kanyang magic signature. Sinabi ni Lori na hindi pa niya narinig ang tungkol sa gayong aparato, at sinagot ni Gaius na ito ay isang bagay mula pa noong unang panahon. Nagulat sina Lori at Alma nang marinig ito, at tinanong nila si Gaius kung paano niya nalaman ang aparato na ito. Medyo natamimi si Gaius bago sinabing siya ang gumawa mismo ng aparato na ito. Naglabas siya ng mapa at sinabi na ang device ay matatagpuan sa kasalukuyang Rinia Alliance, sa kabila ng borderline ng kaharian. Nagpasya si Gaius na pinakamadaling tumawid sa borderline sa tulong ng hari, kaya nagpasya silang bumalik sa kabisera. Dumating sila sa Second Academy Campus upang makita na wala na ito sa isang piraso. Nalilito sila nang makita ito, ngunit habang naglalakad sila, napansin nilang ang pangalawang campus ng Academy ay sumasailalim sa kumpletong reconstruction. Sa sandaling iyon, dumating ang punong guro upang batiin si Gaius, at tinanong niya siya kung ano ang nangyayari dito. Ipinaliwanag ng punong guro na muli nilang itinatayo ang Second Academy mula sa simula, at pinaplano nilang gawin itong parang kuta na hindi mapasok ng kahit na mga demonyo. Ang mga klase ay gaganapin sa unang academy ngayon, at ang mga mag-aaral ng parehong akademya ay tumutulong din sa mga gawain. Pagkatapos nito, pumunta sila sa pansamantalang opisina ng punong guro at ipaalam sa kanya na may isa pang demonyo na humihila ng mga string sa Dungeon City, at itinago niya ang kanyang lokasyon. Upang mahanap siya, kailangan nilang tumawid sa borderline kasama ang alyansa ng Rinier. Nalaman ni Gaius na sila ay kanilang mga kaalyado at nagtanong kung tutulungan sila ng hari na tumawid sa borderline. Sinabi ng punong guro na ipaparating niya ang mensahe sa kanyang kamahalan at hinihiling na makuha niya ang kooperasyon ng Rinia Alliances Guild upang matiyak na maayos ang lahat. Ang partido ay nag-aalok na tumulong sa pagtatayo hanggang sa makuha nila ang go signal upang tumawid sa borderline, at ang punong guro ay nalulugod na tutulong sila sa kanila. Isinasaalang-alang ni Gaius ang mga plano at nagmumungkahi ng mga ideya upang palakasin pa ang bagong gusali, habang tinuturuan ni Lori ang ibang mga estudyante kung paano ma-enchant ang mga materyales sa gusali. Sinubukan ni Iris na tumulong sa pamamagitan ng pagdadala ng mga bakal na kagamitan, ngunit siya ay malamaya at mas maraming nagagawang pinsala kaysa sa tulong. Pagkalipas ng ilang araw, kumuha sila ng written permit at rekomendasyon mula sa hari at umalis para sa Rinia Alliance. Medyo nasasabik ang mga babae dahil hindi pa sila nakaalis sa kaharian, at gusto nilang makita kung anong klaseng lugar ang Rinia Alliance. Dahil sa rekomendasyon ng hari, wala silang problema sa pagdaan sa mga checkpoint, at mabilis silang nakarating sa kanilang destinasyon. Siyempre, hindi lang ito ang naging hadlang nila sa pagpunta sa lokasyon ng device. Ang lugar kung saan naruroon ang device ay minarkahan bilang isang restricted red region dahil ang magic signature ng device ay napakalakas na maaari itong magdulot ng kalamidad kung hindi iingatan. Ayon sa impormasyon mula sa headmaster, ang mga A-rank na adventurer lamang mula sa kanilang guild ang autorisadong ma-access ito. Nagpasya si Gaius na dapat silang maging A-rank adventurers sa lalong madaling panahon. Nagtataka ang mga babae kung bakit kailangan nilang sundin ang mga alituntunin ng guild kung mayroon silang pahintulot ng hari, ngunit nais ni Gaius na gawin ito ng ligtas.
Gayunpaman, kung ang pagkuha sa isang A-rank na posisyon ay tumatagal ng masyadong maraming oras, plano niyang gawin si Iris na mag-transform sa kanyang dragon form at mag-hover sa lungsod, na lumilikha ng gulat na magbibigay daan sa kanila na makalusot sa restricted zone. Dumating sila sa Rini Ace Guild at sinalubong ng pinuno ng sangay, na naghihintay sa kanila mula sa mensahe ng hari. Nakarinig siya ng magagandang bagay tungkol kay Gaius at sa kanyang partido, at alam din niyang plano nilang pumasok sa restricted area. Sinasabi ng pinuno ng sangay na kadalasan, ang lahat ng mga adventurer ay nagsisimula sa pinakamababang ranggo, ngunit gagawa siya ng eksepsyon para sa kanila at pahihintulutan silang kumuha ng A-rank test. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na lahat sila ay dapat pumasa sa A-rank test, na isang mock fight sa isang proctor bago pumunta sa restricted region. Sa sandaling iyon, si Giluwas, isang sikat na S-rank adventurer ng Rinio, ay pumasok at nagsabi na siya ang magiging proctor ng pagsusulit. Sinabi ng pinuno ng sangay na hindi siya maaaring maging proctor, at alam ni Gaius ang dahilan sa likod ng pahayag na iyon. Nararamdaman niya ang napakatinding magic power ni Giluwas na maihahambing sa demonyo. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kasikat sa kanyang bansa, hindi pa nabalitaan ni Gaius at ng kanyang partido ang tungkol sa S-rank adventurer. Ibinulong ng pinuno ng sangay kay Gaius na iniisip lang ni Giluwas ang pakikipaglaban sa lahat ng oras, ngunit hindi niya gusto ang pahayag na iyon. Sinasabi ng pinuno ng sangay na tumawag siya ng isa pang proctor, ngunit sinabi ni Giluwas na umalis siya dahil masama ang pakiramdam niya. Si Giluwas ay nagpumilit sa pagiging proctor, at ang pinuno ng sangay ay masyadong natatakot sa kanya upang gawin ang anumang bagay tungkol dito. Walang problema si Gaius sa pagbabago sa proctor, ngunit sinabi sa kanya ng pinuno ng sangay na wala pang nakapasa sa pagsusulit ni Giluwas. Palagi niyang binabagsak ang karamihan sa mga tao nang hindi man lang nilalabanan ang mga ito dahil naniniwala siya na sila ay masyadong mahina, at ang kanyang oras ay masasayang sa kanila. Sinabi ni Giluwas na kakalabanin lamang niya ang mga malalakas na tao, at nakita siyang kawili-wili ni Gaius. Pumunta sila sa arena kung saan nilalampasan niya sina Iris, Alma, at Lori nang hindi man lang sila nilalabanan ngunit pinipilit niyang makipagduel kay Gaius. Marami siyang narinig tungkol sa kanya at gusto niyang harapin ang lalaking ito na nakilala bilang isang Demon Slayer. Napagtanto ni Gaius na ito ang kanyang plano sa simula, at tinanggap niya ang hamon. Pumasok sila sa arena, at nagsimula ang referee sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila ng mga patakaran ng labanan. Nag-stretch si Giluwas habang umaasa na ngayon ay makakalaban niya ang isang malakas, at si Gaius ay interesado rin sa mga kakayahan ng isang S-rank na adventurer. Sa labas ng arena, ang kanyang mga kaibigan ay bahagyang nag-aalala tungkol sa kanya, at ang pinuno ng sangay ay nagsabi na si Giluwas ay isang malakas sa labanan na hindi pa natatalo sa isang tunggalian. Magsisimula ang tunggalian, at sinabi ni Giluwas na hindi siya gumagamit ng anumang mahika upang lumaban, ngunit magagawa ni Gaius kung ano gusto niya. May impresyon si Gaius na si Giluwas ay isang malakas na manlalaban katulad niya, batay sa kanyang magic signature, at tinanong niya siya kung minamaliit niya siya sa pamamagitan ng hindi paggamit ng magic. Sumasagot si Giluwas na hindi niya sinusubukang bigyan siya ng partida, hindi lang siya gumagamit ng magic. Gayunpaman, habang hinuhugot ni Giluwas ang kanyang espada, tila nagpapalakas siya sa kanyang katawan. Pumwesto si Gaius at sinabihan siyang umatake kapag handa na. Si Giluwas ay sumusugod sa kanya ng napakabilis, at pinalakas ni Gaius ang kanyang pisikal na kakayahan upang maiwasan ang kanyang pag-atake. Napagtanto niya na si Giluwas ay nagsumite ng mga enchantments sa kanyang katawan at espada, ngunit hindi niya alam ito dahil ginagawa niya ang mga ito nang walang kamalayan. Patuloy niyang inaatake si Gaius at nagawa pa niyang itulak siya pabalik sa kanyang malalakas na pag-atake. Masaya si Giluwas habang nakikipaglaban siya kay Gaius, at gumagamit ng mas maraming reinforcement spells nang hindi sinasadya sa kanyang espada at katawan, habang patuloy silang nagpapalitan ng atake. Naisip ni Gaius na ito ay isang kahangahangang kakayahan dahil karamihan sa mga tao ay hindi nakakapagbigay ng anumang mga spell nang hindi sinasadya, ngunit napakadali lang nito para kay Giluwas. Ang dalawa ay tila magkapantay sa mga tuntunin ng espada, at lahat ay nagulat sa kanilang labanan. Gayunpaman, napagtanto ni Giluwas na pinipigilan ni Gaius ang kanyang lakas, at hindi pinabulaanan ni Gaius ang kanyang mga pagdududa. Siya ay nagalit at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan, kaya pinasabik ni Gaius ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng paggamit ng magic.
Tumalon siya at lumikha ng magic foothold para salakayin si Giluwas na ang magic power ay lumalakas habang siya ay lumalaban. Si Gaius ay humanga na siya ay lumalakas at bumubuti sa isang tunay na labanan. Hula niya na si Giluwas ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaban sa sino mang mas malakas kaysa sa kanya hanggang ngayon, ngunit ngayong nakilala niya ang isang tao na mas mataas sa kanyang antas, ang kanyang mga instinct sa pakikipaglaban ay umaangkop at lumalakas. Nagmamadali si Giluwas patungo kay Gaius at pagkatapos ay tumalon ng mataas sa langit, at naisip ni Gaius na delikado na gawin iyon nang hindi gumagamit ng mga mahika. Gayunpaman, ginagamit ni Giluwas ang parehong magic na ginamit niya at tumalon sa hangin gamit ang magic foothold. Hindi makapaniwala si Gaius na maaari niyang kopyahin ito pagkatapos makita ito ng isang beses, at pagkatapos ay hiniranggan ang kanyang susunod na pag-atake. Iniisip ni Giluwas na ang pag-atake ay tumama kay Gaius at naisip na natalo niya na ang kanyang kalaban, ngunit habang siya ay tumatawa, ang alikabok ay lumilinaw, at si Gaius ay hindi nasaktan. Pinupuri niya si Giluwas para sa kanyang ginawa, ngunit sinabi niya na hindi ito sapat upang ibagsak siya dahil kulang siya sa pagsasanay sa kanyang spellcasting. Siya ay sumugod patungo sa kanya, gumamit ng physical enhancement magic para madaig siya, at itinapon siya sa pader ng arena. Itinutok ni Gaius ang kanyang espada sa kanya, at tinanggap ni Giluwas ang kanyang pagkatalo. Nahihiya siya dahil ito ang unang beses na natalo siya, ngunit pinuri siya ni Gaius na nagsabing ang kanyang mga kakayahan ay hindi kapani-paniwala. Nagtanong si Giluwas kung paano siya magiging kasing lakas ni Gaius, at binigay niya sa kanya ang librong isinulat niya sa mga spell para matulungan siyang umunlad sa combat magic. Naniniwala si Gaius na may talento si Giluwas na malampasan kahit siya, ngunit sa tingin ni Giluwas ay kinukutya siya. Tiniyak ni Gaius sa kanya na siya ay seryoso at ang pag-aaral ng lahat ng bagay sa libro ay magpapalakas sa kanya. Mababa ang tingin ni Giluwas sa mahika dahil sa palagay niya ang lahat ng spells ay maaari lamang isagawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga spells na iniiwan ng caster na mahina. Gayunpaman, itinuro ni Gaius na ang wordless magic ay hindi mahina, at si Giluwas, sa katunayan, ay ginagamit ito ng hindi namamalayan. Sinabi sa kanya ni Gaius na kung sisimulan niya ang mga spells na iyon ng may kamalayan, lalo siyang lalakas. Sinet ni Giluwas sa kanyang isip sa pagpapabuti ng kanyang combat magic. Gayunpaman, sumasakit ang ulo niya matapos basahin ang unang pahina at tinanong si Gaius kung may spell na maaaring magpatalino sa kanya. Nang maglaon, sinabi ni Giluwas kay Gaius na dapat niyang tumaokan na maging S-rank, dahil madali siyang magiging pinakamalakas na tao sa kontinente. Ngunit tumanggi si Gaius sa kanyang alok na sapat na pagiging A-rank para makapasok siya sa kanyang destinasyon, na nasa rehiyon ng Folier. Medyo natense si Giluwas nang marinig ang pangalang iyon at sinabi sa kanya na sa ngayon, kakaibang lugar ang Folier. Malaki ang pinagbago ng kapaligiran doon kamakailan, na lalong humihigpit ang mga checkpoint at nawawala ang maraming adventure party. Sinabi ni Giluwas kay Gaius na kung magkakaroon siya ng mga problema, maaari siyang tumawag sa kanya para sa tulong. Pagkatapos nito, aalis na ang partido patungo sa restricted Folier region at nakatagpo ng checkpoint kung saan binibigyan sila ng mga guard ng pass para ma-access ang lugar. Binabalaan nila sila na ang mga daanan ay para lamang sa pangunahing kalsada, at hindi sila dapat lumihis dito. Iniisip ng mga babae na ang checkpoint ay hindi kasing higpit ng kanilang narinig, ngunit nakita ni Gaius ang isang magic code na nakasulat sa mga passes. Idinidecode niya ang mensahe sa pass na nagsasabing mayroong banta na dapat harapin kaagad. Nagulat ang mga babae nang mabasa ito at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi ni Gaius na ang nilalaman ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Ang teknolohiya ng kodang na ginamit sa pass ay ang parehong ginagamit ng mga demonyo. Ang mga babae ay natigilan nang malaman ito, ngunit sinabi ni Gaius sa kanila na ang mga gwardya ay talagang mga tao, at ang taong nakikipag-ugnayan sa mga demonyo ay dapat na mas mataas. Pinaghihinalaan ng partido na ang buong rehiyon ng Folier ay nasa kontrol na ngayon ng mga demonyo, at iyon ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga gwardya na isang banta ang sinumang kaina-hinalang tagalabas. Pagkatapos, makikita ang malaking grupo ng mga bandido na naghihintay na tambangan sila sa di kalayuan. Naiintindihan nila na ito ang ibig sabihin ni Giluwas nang sabihin niyang nawawala ang mga partido sa rehiyon ng Folier. Humingi ng pahintulot si Iris na puksain ng lahat ng mga bandido, ngunit nagpa siya si Gaius laban dito at sinabing patulugin na lang sila.
Ayaw niyang lumikha ng kaguluhan, dahil iyon ay magpapahirap sa pagpasok sa lungsod, at binigyan niya sina Lori at Alma ng pampatulog para palihim na patulugin ang mga tulisan, habang sila ni Iris ay nakakagambala sa kanila. Lumilikha siya ng mga ilusyon nina Lori at Alma na mukhang sapat na kapanipaniwala mula sa malayo, at nagsimula ang plano. Sumigaw si Gayaz na sinasalakay sila, at napagtanto ng mga tulisan na natagpuan na sila. Hindi na sila nagdadalawang isip pa at naglunsad ng mga palaso sa kanila. Pinalihis ni Iris ang mga arrow, ngunit ang ilan ay tumama pa rin sa kanya, at siya ay nagalit. Aatakihin na sana niya ang mga bandido, pero pinatid siya ni Gayaz dahil sigurado siyang may masasawi kapag sinalakay niya sila. Gamit ang pagkakataong nilikha ni Gayaz, si Lori at Alma ay nakalusot sa likod ng mga bandido at inactivate nila ang magic item at pinakawalan ang sleeping gas. Nakatulog ang mga bandido, at pagkatapos makita ang ulap ng gas, pumunta sina Gayaz at Iris para suriin sila. Napag-alaman nilang hindi makaalis sa gas sina Lori at Alma sa oras, at mahimbing din silang natutulog. Nang makita silang mahimbing na natutulog, nagpasya si Iris na pagtripan si Alma at gumuhit sa kanyang mukha. Nakita ni Gayaz na masyadong cute si Lori habang natutulog, ngunit ginigising pa rin niya ito at binalaan siya na isaalang-alang ang hanay ng mga magic tool bago gamitin ang mga ito. Kinakabahan si Lori na humingi ng tawad at pagkatapos ay tumalikod upang makita ang kanyang kaibigan na may mga peking bigot sa kanyang mukha. Tinatawanan siya ni Lori habang napagtanto ni Alma na si Iris ang may gawa nito, at inaaway siya nito. Pagkatapos nito, pumunta sila sa Folia City, na tila puno ng mga pagawaan na patuloy na naglalabas ng usok at singaw. Nararamdaman ng mga babae ang nakakatakot na kapaligiran sa lungsod, at nakita ni na Lori at Gayaz ang higit sa 30 mahiwagang mga lagda na kumalat sa buong lungsod. Idinagdag ni Gayaz na ang mga magic signature ay medyo maliit, ngunit iyon ay dahil lamang sa itinatago ng mga demonyo ang kanilang presensya. Tinanong ni na Lori at Alma si Gayaz kung paano magkakaroon ng napakaraming demonyo sa lungsod, dahil sinabi niya sa kanila na ayaw ng mga demonyo na magtrabaho ng magkakagrupo. Ipinaliwanag niya na ang Folia City ay malamang na nasakop ng mga demi-demon, isang espesyal na klase ng mga demonyo na hindi maaaring gumamit ng anumang mga espesyal na spell ngunit nagtutulungan sa mga grupo. Naniniwala siya na kung ang demi-demon ang kumokontrol sa lungsod, at naging mas magulo ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Mahigpit din ang seguridad, ngunit dahil nakumpirma na nila na ang mga demi-demon ay namumuno sa lungsod, pakiramdam niya ay hindi na niya kailangang dumaan sa pangunahing pasukan. Sinabi ni Gayaz sa kanyang mga kaibigan na nakahanap siya ng isang bagay na kawili-wili at dinala sila sa isang nakatagong daanan, na natuklasan niya sa pamamagitan ng pag-alis ng magic cast dito. Naniniwala siya na ito ay isang daanan na eksklusibong ginamit ng mga demonyo at aakayin sila mismo sa gitna ng lungsod. Pumasok sila sa lihim na daanan upang makalusot sa lungsod, ngunit kailangan muna nilang dumaan sa mga mabahong imburnal. Medyo madilim ang imburnal, at habang sumusulong sila, sinabihan sila ni Gayaz na huminto habang may nasasagap ang kanyang mahika sa pagtuklas. May isang demonyong naghihintay sa gilid, at ang grupo ay nagtataka kung paano nila siya haharapin. Sinabi ni Gayaz na dadaan sila ng walang kahirap-hirap, at gumamit siya ng spell na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa mga dingding. Si Gayaz ay umabot sa kabilang panig, at inalis niya ang kanyang mga kamay sa dingding sa likod mismo ng demi-demon, at gumamit ng isang spell na naglalagay sa kanya sa pagkatulala. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan sa unahan dahil ligtas na ito ngayon, at sinabing ang lalaking ito lang ang nagbabantay. Gumamit siya ng kakaibang spell para mapurol ang kanyang sentido ng ilang sandali, at maaari silang umalis nang hindi sila nakikita. Nais din ni Iris na gumuhit sa kanyang mukha, ngunit pinigilan siya ni Gayaz na gawin iyon. Nakarating sila sa bayan at palihim na umiikot upang maiwasang matagpuan. Ang kapaligiran sa loob ng lungsod ay mas masahol pa kaysa sa tila sa labas, at sinabi ni Alma na kahit ang Dungeon City ay maituturing na isang magandang lugar kumpara dito. Ang lahat ng mga tao sa bayan ay parang mga zombie, naglalakad na walang patutunguhan na bulag ang tingin na para bang nasa isang uri ng kawalan ng ulirat, at hindi nila napansin ang partido ni Gayaz na nakatayo mismo sa gitna ng kalsada. Napansin ni Gayaz na kakaiba rin ang kanilang mga magic signature, kaya pinahinto niya ang isang lalaki at nalaman niyang may kung anong spellcast sa kanya. Napagtanto niya na ito ay isang spell na tinatawag na Thought Paralysis, at isang faction spell na katulad ng ginawa niya sa nagbabantay kanina.
Sigurado ang kanyang mga kaibigan na gawain ito ng mga demonyo. Nakahanap sila ng mahabang pila sa harap ng isang pabrika kung saan ang isang demonyo ay nagsasagawa ng paralysis spell sa mga taong bayan, upang masakop sila sa walang pag-iisip na pagtatrabaho sa pabrika. Si Gaius at ang kanyang mga kaibigan ay sumali rin sa linya, at siya ay nagbigay ng counter spell sa lahat upang sila ay magpanggap na nasa ilalim ng spell, at pumasok sa pabrika upang mag-imbestiga. Pinaalalahanan niya si Iris na kumilos na parang tulali, at isinasapuso niya ang payo nito ngunit napatid habang naglalakad. Ang isa sa mga demonyo ay tumatakbo sa kanya, at naniniwala siya na siya ay nagdurusa mula sa isang labis na dosis ng paralysis ng pag-iisip. Nagrereklamo siya na ang labis na dosis ng mga tao ay nababawasan ang kanilang kahusayan, ngunit pagkatapos ay pinapayagan silang magpatuloy. Nagulat silang lahat sa natagpuan nila sa loob ng pabrika. Ang mga tao ay nagtatrabaho sa isang malaking pabrika ng pagpino, at ang teknolohiyang ginagamit nila ay mas advanced kaysa sa karamihan ng mga lugar. Nagtataka si Alma kung anong uri ng mineral ang kanilang ginagawa, at sinabi sa kanya ni Gaius na ito ay Rancan Magical Ore, isang uri ng mineral na maaaring gamitin sa paggawa ng mga pampasabog. Ang isang toneladang purong Rancan explosive ay maaaring mag-alis ng isang buong kaharian. Ngunit sinabi ni Gaius na ang pagkuha ng ganoong purong kristal ay aabutin ng mga dekada. Siyempre, masyadong delikado pa rin ang pabrika, at hindi nila ito maaaring pabayaan. Kaya, sila ay nagpaplano ng isang diskarte upang ibagsak ito. Una niyang minarkahan ang lokasyon ng lahat ng 30 demi-demon sa mapa, at itinuro na sila ay pangunahing nagtitipon sa sentro ng lungsod. Sinabi niya na magiging mahirap na ihiwalay ang mga demi-demon para talunin sila, dahil mas gugustuhin nilang manatiling malapit sa isa't isa upang mapanatili ang kanilang ibinahaging kamalayan, kung saan maaari silang makipag-usap sa isa't isa at makamit ang walang kamali-mali na pagtutulungan ng magkakasama. Sinabi ni na Alma at Lori na kung masawi ang isa sa mga demi-demon, maaalerto ang iba, at maaaring kailanganin nilang tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Pero sinabi ni Gaius na hindi iyon pwede. Sa halip na iyon, plano niyang samantalahin ang kanilang ibinahaging kamalayan at pagtutulungan ng magkakasama sa pamamagitan ng pagbelang nito laban sa kanila. Una nang binuksan ni Gaius ang napakalaking mahiwagang lagda ni Iris na inaalerto ang mga demonyo at pinilit ang ilan sa kanila na pumunta at imbestigahan ang banta. Sinabihan sila ng kanilang pinuno na palibutan ang lugar kung saan napagmasdan ang magic signature, ngunit wala sa kanila ang nakakita ng anumang bagay na maaaring nagbigay ng banta. Inutusan sila ng pinuno na patuloy na lumapit sa lokasyon at tinawag din ang natitirang mga demi-demon doon. Sa wakas ay natagpuan ng mga demonyo si Iris na nakatayong mag-isa, at habang papalapit sila sa kanya, ang isa sa kanila ay tinapos ni Gaius. Kapag lumingon ang kanyang kapareha, sinasamahan din siya nito sa kasawian. Napansin ng mga demonyo na dalawa sa kanila ang nasawi, at nalaman nilang natagpuan na sila. Patuloy silang nagmamadali patungo sa lugar upang harapin ang mga nanghihimasok, ngunit pinabagsak sila ng mga pagsabog na dulot ni Gaius, Alma, at Lori. Habang ang mga walang alam na demonyo ay nasawi, ang kanilang pinuno ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Bigla na lang, ilang minuto ang nakalipas, ipinaliwanag ni Gaius ang kanyang plano sa mga babae. Una, magsisimula siya sa pamamagitan ng pag-unmask ng napakalaking magic signature ni Iris ng sabay-sabay, na maglalagay sa lahat ng demi-demons sa alert mode. Susubukan nilang umikot sa paligid niya, at si Alma at Lori ay mananatili sa standby malapit kay Iris at talunin sila ng palihim. Hindi nagustuhan ni Iris ang role bilang decoy, pero binola siya ni Gaius na siya lang ang makakagawa ng ganoong role sa ngayon. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, at si Gaius ay binabawasan ang mga numero ng kalaban ng paisa-isa. Sa pag-akit ni Iris ng atensyon ng mga demi-demon, tumakbo siya at tinutuya sila. Habang sinusubukan nilang atakihin siya, nasesira ang kanilang mga sandata, at nagkakaroon siya ng pagkakataong sumali sa laban at pinabagsak ang isa sa mga demonyo. Nagpa siya ang kanyang partner na tumakas para sa kanyang buhay, ngunit si Gaius ay lumabas sa lupa at hinayla siya papasok. Sinabihan ni Gaius si Iris na magpatuloy sa pagtakbo dahil gusto niyang linlanggan ang mga demi-demon sa pag-iisip na siya ay nag-iisang tumapos sa kanilang mga miyembro. Ang totoo ay inaabisuhan niya sina Lori at Alma ng maaga tungkol sa landas na tinatahak ng mga demonyo, at binabato nila sila ng mga bomba. Ang mga bomba ay hindi sapat na malakas upang pabagsakin ang mga demonyo, ngunit sila ay nagbigay ng perpektong takip para kay Gaius upang tapusin ang trabaho.
Ang bilang ng mga nasawi na demi-demon ay patuloy na nadadagdagan. Alam ni Gaius na dahil palagi silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa dahil sa kanilang magkaparehong kamalayan, madaling magkalat ng maling impormasyon sa kanila. Siya ay tiyak na sa ngayon ay iniisip nila na ang bayan ay nilagyan ng lahat ng uri ng mapanganib na bitag. Tama ang hula ni Gaius habang ang mga demonyo ay huminto sa paggalaw, at itinoon ang kanilang mga sentido sa pagsisikap na hanapin ang mga bitag. Inutusan ni Gaius sina Lori at Alma na itago ang kanilang presensya, at tinulungan din niya silang itago ang kanilang mahiwagang lagda ng sapat upang lumitaw na parang mga normal na mamamayan. Dahil dyan, ang mga demonyo ay hindi nakakakita ng anumang bitag or nanghihimasok, at nagsimula silang kumilos muli. Sinasamantala ni Gaius at ng kanyang koponan ang pagkakataong ito at tinapos sila ng higit pa sa kanila. Sa wakas ay napagtanto ng pinuno ng mga demi-demon na hindi sila nahaharap sa anumang ordinaryong kaaway. Lumipat siya sa tanawin ng labanan, ngunit huli na, at matagumpay na nahuli ng koponan ni Gaius ang mahigit 20 demonyo sa ngayon. Naabot ng pinuno ng mga demonyo ang isang natalo na taga-manman, at napagtanto niya ang 2 mahiwagang lagda mula sa kanyang katawan. Higit pa rito, nalaman niyang natalo siya sa pamamagitan ng talem at hindi ng mga bomba. Ipinarating niya ang mensaheng ito sa iba, at sinabi sa kanila na ang kanilang mga kaaway ay nagtatago at nangangaso sa kanila. Binago ng mga demonyo ang kanilang diskarte, at napansin ni Gaius ang pagbabago sa pattern ng kanilang paggalaw. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na manatili ng eksakto kung nasaan sila, habang nagmamadali siyang makipaglaban sa mga demi-demon na nagtitipon. Sinabi sa kanila ng kanilang pinuno na hindi na nila kayang mag-isa sa larangan ng digmaan. Naniniwala siya na dahil umaasa ang kanilang kalaban sa mga tricks tulad ng attack and hide, hindi sila dapat magtiwala sa kanilang pagharap sa kanila. Siya ay nagpasya na talunin ang mga ito sa kanilang buong lakas at gamitin ang Ranken Magic Crystals upang pasabugan ang mga ito. Ang mga Scout Demon ay hindi sigurado sa ideyang ito, ngunit ang kanilang pinuno ay desperado na talunin ang mga nanghihimasok, kahit na nangangahulugan ito na pasabugan ang kalahati ng lungsod para dito. Sinasabi niya na ang mga tao ay disposable, at maaari nilang makuha ang marami sa kanila hanggat gusto nila mamaya. Ang isa sa mga demonyo ay nagboluntaryong magdala ng mga paputok na ores, ngunit may humamped sa kanya mula sa likuran. Nakangiti ang pinuno ng demonyo, iniisip na ipinakita ng kaaway ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi si Gaius ang kanyang nakita kundi si Giluwas. Kinukutya niya ang desisyon ng lider ng demonyo na pasabugan ang lungsod at sinabing tama ang desisyon niyang pumunta sa Folier. Napansin din ni Gaius ang kanyang magic signature at napagtanto na sinimulan na ni Giluwas ang pakikipaglaban sa mga demonyo. Ang pinuno ng demi-demons ay bumunot ng kanyang mga espada at inatake siya, itinulak siya paatras. Desidido siyang maghayganti sa mga nasawi niyang kasama, ngunit sinabi ni Giluwas na wala silang mapapala. Pinalibutan siya ng mga demonyo mula sa lahat ng panig, at si Gaius ay naruroon upang harapin sila. Nagpasya siyang tulungan ang kanyang kaibigan at pinabagsak ang 2 sa mga demonyo mula sa likuran. Inaatake siya ng iba pang mga demonyo, ngunit bago niya ito makalaban, naramdaman ni Gaius na may lumalapit sa kanila at umiwas. Isang sibat ang dumapo sa harap niya, at nalaman ni Gaius na narito si Iris. Ang epekto ng sibat ay nawalan ng balanse sa lahat ng mga demonyo, at tinalo ni Gaius ang mga ito ng mabilis bago bumalik kay Iris na nagsasabing siya ay masyadong naiinip sa pagganap bilang decoy, kaya nagpasya siyang sumali sa laban. Tumawa siya, sinabi na ibinato niya ang kanyang sibat ng diretso kay Gaius, sa paniniwalang ito ay iiwasan nito. Samantala, kaharap ni Giluwas ang pinuno ng mga demi-demon, at pareho ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang mga pag-atake ni Giluwas ay hindi maaaring tumagos sa matigas na depensa ng demonyo, na namamahala upang masaktan siya. Tinanong ni Gaius si Giluwas kung kailangan niya ng anumang tulong, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag makialam sa kanyang laban. Parehong tinakpan ng demonyo at ni Giluwas ang kanilang sarili ng reinforcement magic at nagsimulang makipaglaban muli. Dumating din doon sina Alma at Lori at nakita nilang match lang sila sa laban. Sinabi ni Gaius na naging mas malakas si Giluwas sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang libro, at maaaring matalo niya mismo ang isang demonyo. Napaatras si Giluwas, ngunit sa wakas ay nagawa niyang saktan ang pinuno ng mga demonyo gamit ang Thunder Steel spell na nagdudulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan.
Inatake siya ng galit na demonyo at pinilit siyang lumuhod, ngunit ayaw pa rin ni Giluwas na tulungan siya ni Gaius. Bumangon siya at ginamit ang Thunder Steel spell ng sabay-sabay at inatake ang demonyo. Napagtanto ni Gaius na si Giluwas ay nasa kanyang limitasyon na ngayon. Ang demonyo ay humanga sa kanyang lakas at katatagan at ipinahayag na gagamitin niya ang kanyang ultimate spell para tapusin siya, ngunit plano rin ni Giluwas na gawin din ito. Umatake sila sa isa't isa, at si Giluwas ang nakatayo pa rin sa kanyang mga paa. Nagpakawala siya ng isang dagandong ng tagumpay ngunit pagkatapos ay bumagsak dahil sa pagkawala ng dugo. Pinupuri siya ni Gaius na nagsabing nanalo siya sa kanyang laban, at lumapit si Lori para magsagawa ng healing magic sa kanya habang ang mga taong bayan ay nagtitipon sa paligid nila. Gayunpaman, biglang nagningning ang mga mata ng pinuno ng mga demonyo, at siya ay bumangon at inaatake si Gaius. Hinaranggan ni Gaius ang kanyang pag-atake at sinabi na dapat ay tapos na siya, ngunit ang kanyang magic signature ay mas malakas kaysa dati. Ang parehong boses na narinig niya na nag-uutos sa demonyo sa Dungeon City ay nagsasalita mula sa bibig ng demi-demon. Ang boses ay nagbabanta na susundan si Gaius sa sandaling sirain niya ang selyo at muling mabuhay. Pagkatapos nito, nagkawatak-watak ang katawan ng demi-demon. Napagtanto ni Gaius na ang Panginoon ng demonyo ay gumagamit ng isang malakas na spell upang muling buhayin ang mga demi-demons, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sapat na malakas upang makasabay sa spell na iyon ng matagal. Nagtataka siya kung sino ang makapangyarihang demonyo na humihila ng mga string sa likod nito, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Giluwas na bigyang pansin ang kanyang sarili at hiniling sa kanya na pagalingin siya ng mabilis. Ang mga taong nasa ilalim ng thought paralysis spell ay nagkamalay at labis na nalilito. Iniisip ni Gaius na magiging mahirap kontrolin ang sitwasyong ito, ngunit gumaling na si Giluwas ngayon, at nagpa siya siyang pangasiwaan ito. Bilang isang mataas na ranggo na adventurer, ipinagpapalagay ni Giluwas ang pansamantalang kontrol sa emerhensya sa Folia hanggang sa bumalik ito sa normal. Humihingi siya ng sino mang may awtoridad dito, at lumapit ang foreman ng pabrika. Itinalaga siya ni Giluwas bilang pansamantalang Panginoon ng Folia, at si Gaius at ang kanyang mga kaibigan ay nanginginig sa paraan ng paghawak ng mga bagay. Pagkatapos noon, maghihiwalay na ng landas ang partido kay Giluwas na inaabangan ni Gaius na makita kung gaano lalakas si Giluwas sa muli nilang pagkikita. Nagtakda sila para sa restricted zone at sa wakas ay nakarating sa lugar ng device. Ang mga babae ay namangha nang makita ang mga labi ng sinaunang magic super civilization, at nilabanan ni Gaius ang kanyang pagnanais na ipagmalaki na siya ang lumikha nito. Habang papalapit sila, muntik nang madulos ni Gaius na siya ang gumawa ng device at ng mga ruins na naglalaman ng mga ito libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang aparato ay nasa ilalim ng parang pyramid na istruktura na mabubuksan lamang sa pamamagitan ng pag-enchant dito sa isang partikular na spell. Binuksan ito ni Gaius na nag-udyok sa pyramid na itaas at ipakita ang isang daanan sa ilalim ng lupa. Dapat silang pumasok, at sinabi ng mga babae na walang landas na tatahakin. Ngunit sinabi sa kanila ni Gaius na kailangan nilang tumalon sa ibaba. Nauna siyang tumalon, sinundan ng 3 babae, at sa loob ay nakita nila ang sinaunang kagamitan na napanatili pa rin sa malinis na kondisyon. Habang inihahanda ito ni Gaius para sa pag-activate, hiniling niya sa iba na tumingin sa paligid ng ruin para sa mahahalagang artifact. Ngunit siya ay nahihiya nang makita na natagpuan ni Lori ang lumang sandata na ginawa niya para lamang sa kasiyahan. Nakahanap si Alma ng napakabigat na sibat na isa sa mga nabigong prototype at mapanganib sa gumagamit. Nakahanap din si Iris ng isang malikhaing napreserbang pagkain mula pa noong sinaunang panahon, at iniisip niya kung ang preservation magic cast dito ay maaaring panatilihin itong nakakain kahit na pagkatapos ng libu-libong taon. Sa sandaling mabuksan ni Iris ang isang lata, na puno ng nakakatakot na baho ang silid, at nakuha niya ang kanyang sagot. Sa lalong madaling panahon, handa na ang device, at ginagamit ito ni Gaius upang suriin ang isang bahagi ng refinery sa Folia City, dahil maaari itong humantong sa kanila sa taong nagbigay ng advanced na teknolohiya sa pagpino sa mga demi-demon. Nagsisimulang manginig ang gusali habang gumagana ang device, at tiniyak ni Gaius sa kanyang mga kaibigan na ito ay normal. Malapit nang makumplito ang pagsusuri, at ang listahan ng lahat ng taong nakipag-ugnayan sa mekanikal na bahagi ay ipinapakita. Kinumpirma ni Gaius ang kanyang mga pagdududa na ang demonyo na siyang utak sa likod ng insidente sa Dungeon City ay nasa likod din ng Folia, at malamang na pinaplano niyang sirain ang sangkatauhan.
Pagkatapos nito, inilalagay niya ang magic stone na may bakas ng demonyo sa device upang mahanap ang kanyang lokasyon. Pinapatakbo niya ang aparato ng buong lakas at nakahanap ito ng mga pahiwatig tungkol sa demonyo, ngunit ang mga screen ay nagiging pula, na nagpapahiwatig na ang selyo sa demonyo ay malapit ng matanggal. Iniisip ni na Alma at Lori na sapat na ang lakas ni Gaius para ibalik ang selyo, ngunit hindi siya sigurado. Ibinunyag niya na ang demonyo sa likod ng lahat ng ito ay si Zargos, isang demonyong napakalakas na kahit na ang mga salamangkero noong panahon niya ay hindi siya matalo-talo, at kinailangan siyang selyohan. Iniisip ni Gaius na kahit na gumamit sila ng immortality magic sa kanilang sarili at magsanay sa loob ng libo-libong taon, maaaring halos hindi nila matalo si Zargos, ngunit sa oras na iyon, ang sangkatauhan ay maaaring mawala na. Sinabi ni Iris na magiging mahusay kung matagpuan nila ang napakalakas na sandata na ito upang labanan ang demonyo, at si Gaius ay may napakatalino na ideya. Ginagawa niyang suriin sa device ang isa sa mga magic signature ng lumang armas upang matukoy ang lokasyon ng isa pang makapangyarihang espada na ginawa ni Gaius. Sa kabutihang palad, ang espada ay naruroon sa treasury ng kapital, at kasama nito, nakita ni Gaius ang pag-asa na talunin si Zargos na sa wakas ay nawasak ang kanyang selyo. Mabilis na pumunta si Gaius at mga kaibigan niya patungo sa kabisera sa anyo ng dragon ni Iris, at iniabot niya kina Alma at Lori ang isang magic stone na tutugon sa magic sword. Sa daan, naramdaman nilang lahat ang isang napakalaking mahiwagang lagda na nagpapahiwatig na si Zargos ay ganap na nasira ang selyo at sinusundan sila. Ipinahayag ni Gaius na ito ay isang karera laban sa oras, at kung mahanap sila ng demonyo bago nila makuha ang magic sword, ang sangkatauhan ay tiyak na mapapahamak. Inutusan niya sina Lori at Alma na hanapin ang magic sword sa Royal Treasury habang sinusubukan niyang pigilan si Zargos. Iniisip niya na ang malaking hadlang na pumapalibot sa kabisera ay maaaring ilayo ang mga mahihinang demonyo, ngunit wala itong epekto kay Zargos. Si Gaius at ang mga babae ay nagbati ng isa't isa ng good luck habang sila ay tumungo papunta sa Royal Treasury. Sa kalagitnaan ng paglipad ay napagtanto nila na kailangan nilang lampasan ang harang na sumasaklaw sa kabisera. Ngunit wala silang alam na mga spells para gawin ito. Sa kabutihang palad, na-enchant ni Gaius ang magic stone kanina, na nagpapahintulot sa kanila na madaanan ito ng walang problema. Samantala, hinihintay ni Gaius si Zargos kasama si Iris. Inaasahan niya na si Zargos ay naglalakbay sa isang dimensyon na magagamit lamang ng mga demonyo, at malapit na siyang makarating dito kasama ang kanyang hukbo. Hanggang doon, kailangan niyang maghanda ng isang malugod na pag-atake para sa kanya. Pinapalakas ni Gaius ang kanyang espada at naghihintay habang ang langit ay nagiging pula. Samantala, si Lori at Alma ay tumakbo sa palasyo, nagpaplanong pasukin ang Royal Treasury sa pamamagitan ng puwersa at pagkatapos ay humingi ng tawad sa hari mamaya. Gayunpaman, napansin nila ang matinding magic presence ni Zargos nang makarating siya sa kabisera sa pamamagitan ng isang portal, na nasira sa kalawakan. Inatake ni Gaius ang portal gamit ang kanyang enchanted sword upang i-seal ito, ngunit ito ay walang silbi, at si Zargos ay lumabas pa rin dito. Ang bawat tao ay pinapanood ang kalangitan ng buong pananabik kung saan hiniling ni Gaius si Iris na magpakawalan ng isang higanteng pagsabog sa pamamagitan ng kanyang dragon breath spell at pagkatapos ay umatras. Naglunsad siya ng isang malakas na dragon breath ngunit wala itong epekto kay Zargos kahit na direktang tinamaan siya. Hindi inaasahan ni Gaius na magkakaroon ng malaking pinsala ang dragon breath laban kay Zargos, ngunit hindi niya naisip na ito ay magiging ganap na walang epekto. Hinugot ng demonyo ang kanyang espada mula sa kahaliling dimensyon at idineklara na ang laban na ito ang magiging huling paninindigan ng sangkatauhan laban sa kanya. Inaatake siya ni Gaius, ngunit nagpadala si Zargos ng aerial slash patungo kay Iris, at napilitan siyang gumamit ng mga multi-layered na hadlang upang protektahan siya, ngunit madaling nalampasan ng pag-atake ang lahat ng ito. Nang nagulat siya dito, inatake siya ni Zargos, at halos hindi napigilan ni Gaius ang kanyang pag-atake. Napagtanto niya na ang demonyo ay hindi lamang makapangyarihan ngunit mas mabilis at mas mahusay kaysa sa anumang demonyo na kanyang nakaharap. Gayunpaman, inilalagay niya ang kanyang pananampalataya sa kanyang mga kaibigan na makarating sa treasury ng bayan. Hindi sila pinapayagan ng gwardya na makapasok ng walang pahintulot mula sa hari, kaya nagpa siya silang puwersahang pumasok sa pintuan.
Ngunit ang hari ay dumating doon pagkatapos na marinig ang tungkol sa demonyong si Zargoz, at kung paano kailangan ni Gaius ang magic sword upang talunin siya, at inutusan niyang buksan ang pinto. Bumalik sa kalangitan sa kabisera, si Gaius ay nalulula sa mabilis na pag-atake ni Zargoz. Sa palagay niya ay naiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake ng demonyo, ngunit isang pag-atake ang tumama sa kanya, at nagsimula siyang mahulog, at si Iris ay dumating upang suportahan siya. Alam ni Gaius na kung siya ay matamaan ng isa pang pag-atake, tiyak na masasawi siya, at habang tumatagal sina Lori at Alma upang dalhin ang espada, mas mababa ang kanyang tsansa na manalo. Sinabi ni Zargoz na siya ay nadismaya kay Gaius na kinikilala bilang pinakamalakas sa panahong ito. Naghahanda siyang tapusin siya, at naisip ni Gaius na dapat niyang ailagak ang kanyang buhay upang protektahan ang sangkatauhan. Gumagamit si Zargoz ng isang malakas na magic spell na humahati sa kalangitan at nagbabantang sirain ang lungsod, ngunit pinigilan ito ni Gaius ng may harang. Habang ginagawa niya iyon, pumuslit si Zargoz sa likuran niya, na sinasabing alam niyang naghahanda siya para labanan siya sa loob ng barrier, ngunit wala itong silbi. Sinalakay siya ni Gaius, at sinabi ni Zargoz na hanggat natatakpan ng harang ang dagat, hindi makakapasok ang kanyang mga kampan. Gayunpaman, ibinunyag niya na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para buhayin ang mga demonyong tinapos nila sa daan pabalik sa kabisera, at napagtanto ni Gaius na hindi ligtas ang lungsod. Sa lungsod, natagpuan nina Lori at Alma ang magic sword na gusto ni Gaius, at nagmamadali silang dalhin ito sa kanya. Tumatakbo sila patungo kay Gaius para ibigay sa kanya ang espada, ngunit nakasalubong nila ang mas mahihina sa dalawang demonyong natalo nila kanina sa loob ng kabisera. Inaatake sila ng demonyo, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay bumuti ng sari-sari mula nang umalis sila sa kabisera, at madali nilang pinabagsak ang demonyo. Gayunpaman, ang mas malakas na demonyo ay pumasok sa eksena pagkatapos nito at sinabi sa kanila na ibigay ang espada sa kanya. Binyantaan niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglabas ng dalawang pangalawang kaklase sa academy, na iniingatan niya bilang mga hostage para i-blackmail ang mga babae. Ang mga babae ay sumuko at ibinababa ang kanilang mga armas. Samantala, pinapanatili ni Zargoz si Gaius sa kanyang mga hita sa pamamagitan ng pag-atake sa barrier, at kapag siya ay pumunta upang ipagtanggol ito, inilihis niya ang pag-atake kay Iris. Ipinagtanggol siya ni Gaius, ngunit pinayagan siya ni Zargoz na tamaan siya. Siya ay sinasalakay, at sinabi sa kanya ng demonyo na iwaksi ang mga mahihinang kasamahan at ipakita sa kanya ang kanyang tunay na lakas bilang pinakamalakas na tao. Gayunpaman, halos maubusan na si Gaius ng mahiwagang enerhiya at nag-iisip kung dapat ba niyang gamitin ang huling kapangyarihan niya para muling magkatawang tao sa susunod na panahon kung kailan haminana ng kaunti ang kapangyarihan ni Zargoz. Mawawala ang kasalukuyang sibilisasyon, ngunit iyon ang magiging pinakamatalinong paraan upang harapin ang isang kaaway na tulad ni Zargoz. Gayunpaman, hindi niya maatim na iwanan ang kanyang mga kaibigan upang mapahamak kasama ng kasalukuyang sibilisasyon. Sa panibagong kasigasigan, ginagamit ni Gaius ang kanyang lakas sa buhay upang madagdagan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang manatili ito hanggang sa makuha niya ang espada. Kasabay nito, kukunin na ng demonyo sa ibaba ang espada mula kina Alma at Lori nang dumating ang headmaster, at isang grupo ng mga pangalawang estudyante sa academy para iligtas sila. Ang demonyo ay nag-ambala sa isang sandali, at sa maliit na pagitan, inalis nila ang espada mula sa kanya at pinalaya ang mga hostage. Pagkatapos ay pinagsasama-sama nilang muli ang kanilang mga pag-atake para masugatan siya. Ginagamit ng iba pang mga estudyante ang kanilang mahika para pigilan ang demonyo, at sinabi ng punong guro sa mga babae na pumunta at tapusin ang kanilang misyon. Nahihirapan si Gaius na ipatama ang kanyang mga pag-atake kay Zargoz kahit na ginamit niya ang kanyang life energy. Sinabi niya kay Iris na ililipad siya kay Zargoz at inutusan siyang gamitin ang Dragon Breath. Ngunit nawalan siya ng kapangyarihan sa kalagitnaan ng paglipad at bumagsak sa lupa, habang si Gaius ay nag-teleport upang i-surprise attack si Zargoz ngunit nabigo itong gawin. Dumating ang mga babae at sa wakas ay ibinato ang espada kay Gaius. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod siya upang kunin ito, inatake siya ni Zargoz sa kanyang puso, na tinapos siya. Ang lahat ay nabigla nang bumagsak si Gaius, ngunit pagkatapos ay nagsimulang kuminang ang espada, at isang maliwanag na liwanag ang nagdala sa kanya pataas.
Ang liwanag ay kumalat, at si Gaius ay nagpakita sa harap ni Zargoth na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na makamit ang kinakailangan para sa pag-activate ng espada, ang kasawian ng gumagamit. Kapag na-activate, ang espada ay bumubuhay sa wielder at binibigyan sila ng napakalaking mahiwagang enerhiya. Si Gaius ay nagniningning ng lakas at nagsimulang makipaglaban kay Zargoth, at sa pagkakataong ito siya ang may kalamangan. Naniniwala siya na ang magic sword ang rurok ng kanyang nilikha sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay napakatindi na halos hindi niya ito makontrol. Alam niya na kung hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, baka aksidente niyang masira ang kabisera. Kaya't nagpasya siyang tapusin ang labanan ng mabilis. Sinabi ni Zargoth kay Gaius na kahit na may ganitong lakas siya, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi makakalaban ng matagal. Ngunit tumugon siya na maaari niyang buhayin ang kanyang katawan gamit ang mahika upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Zargoth ay nainis, at hinihiling niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Gaius at kung paano siya mas malakas kaysa sa kanya. Ipinahayag ni Gaius na siya ang pinakamalakas na sage na may pinakamahinang crest at naghatid ng pangwakas na pag-atake kay Zargoth na naging abo. Gayunpaman, bago masawi, binalaan ni Zargoth si Gaius na hindi lang siya ang Chaos Demon sa mundo. Mas maraming demonyo ang darating pagkatapos nito, at isa sa kanila ang tiyak na si Ceres sa sangkatauhan. Sa pamamagitan nito, siya ay nawawala, at ang kalangitan ay bumalik sa normal. Bumaba si Gaius, at sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. Tuwang-tuwa si Lori na makita siyang maayos, at tumalon siya sa kanya, at nagkaroon sila ng isang romantikong sandali bago bumukas ang kanyang sugat, at nagsimula siyang magdugo. Pinupunasan niya ang sarili habang bumangon, at pagkatapos ay nagpas siyang ilabas ang lahat ng mahika na nakaimbak sa loob ng magic sword. Dahil isang beses lang itong magagamit, iniugoy niya ang espada, ngunit ang natitirang enerhiya dito ay sapat na malakas para magpasabog ng butas sa kalapit na bundok. Sa wakas, natapos na ang krisis na magwawakas sa mundo, at bumalik ang kapayapaan sa mga tao sa buong mundo. Nang ganap na naubos ang kanyang mahiwagang enerhiya, bumalik si Gaius sa Second Academy bilang isang mag-aaral hanggang sa mapunan muli ang kanyang enerhiya. Habang naghahanda, narinig niya sina Lori at Alma na nag-uusap sa labas habang nagdedebate sila kung dapat ba nila siyang istorbohin or hindi. Sumama rin sa kanila si Iris, at bago niya masira ang kanyang pinto, binuksan niya ito, at ang mga babae ay nahulog sa sahig. Pagkatapos nito, pinuri sila ng hari sa pagliligtas sa lahat ng sangkatauhan, at bukas palad silang ginagantimpalaan ng lahat ng gusto nila para sa kanilang mga mahimalang ginawa. Pinayagan niya si Gaius at ang kanyang mga kaibigan na bisitahin muli ang Royal Treasury para mapili nila ang anumang gusto nila. Gayunpaman, ang tanging kapaki-pakinabang na bagay na nakita ni Gaius doon ay isang adamantite arrow na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya na gumawa siya ng makapangyarihang bow para sumabay dito at plano niyang ibigay ito kay Alma. Ngunit nalaman na ito ay kinakalawang ng husto, at nagpa siya ang palasyo na ibenta ito bilang murang scrap. Pumunta sila sa scrap shop na umaasang nandoon pa rin ito, ngunit natunaw na ng shop ang bow sa isang pilang metal dahil hindi nila matukoy kung ano iyon. Nabigo si Gaius na hindi alam ng kanilang sibilisasyon ang halaga ng adamantite, ngunit nagpa siya siyang bilhin ang lahat ng mga blok ng metal na umaasang makuha ang purong adamantite mula sa mga ito. Pagkatapos nito, nakita niya si Iris na nakatingin sa isang amethyst crystal, at nagpa siya siyang bilhin ito. Napansin iyon ni Lori at gusto niyang may bilhin din si Gaius para sa kanya. Hindi niya ito masabi, ngunit si Alma ang nagsalita para sa kanya, at namumula si Gaius habang nakatingin kay Lori. Kasunod ng kanyang payo, bumili siya ng magic crystal na nagpaplanong gumawa ng isang bagay mula dito para kay Lori. Maya-maya ay tinawag niya ito upang makipagkita sa kanya sa gabi at namumula habang inihahatid ang kanyang regalo sa kanya. Hiniling sa kanya ni Gaius na ipikit ang kanyang mga mata saglit, at sa tingin niya ay hahalikan siya nito, ngunit inilagay lamang niya ang isang necklace na nilikha niya sa kanyang leeg. Tuwang-tuwa si Lori sa pagtanggap ng regalo. Pagkatapos nito, umalis si Gaius para sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran kasama ang kanyang partido. Narinig niya ang tungkol sa mga demonyo na kumokontrol sa kanyang kalapit na imperyo, at nasa kanya na ang pagpipigil muli sa kanilang mga plano. Naalala ni Gaius ang sinabi sa kanya ni Zargoth tungkol sa mas maraming demonyo ang darating sa mundo, at plano niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-level up ng kanyang crest ng close combat sa kanyang mga kamanghamanghang kaibigan.
Sigurado siyang magpapatuloy sila sa maraming pakikipagsapalaran at talunin ang lahat ng demonyong nagbabanta sa mga tao, at habang ginagawa nila iyon, siya ang magiging pinakamalakas na sage sa panahong ito.